Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. At bago po natin simulan ang kabanata ngayong araw na ito, shoutout muna kay Christian Ortega at kay Ramon Bonki Jr. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. So, mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So, mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2361-2380. Kabanata 2361. Matalas na salita. Dapat ay palagi kang isang puwersa na dapat magsimula alang, anuman ang panahon. Hindi tulad ng kung ano ka ngayon. Joke ang ranggo mo. Kahit ako ay nahihiya sa iyo, pagbibitiw ni Azure. Totoo yan. Marami sa mga hindi nakakaalam na ikaw ay nalilito kung bakit ang aming boss, na nireranggo sa ika-26 sa Divine Leaderboard, ay ikaw ang kanyang layunin. Nakakahiya sabihin yan ng malakas. Higit pa riyan, ang iyong mga disipulo, kaibigan, subordinate, at maging iyong asawa at anak na babae ay pawang mga mataas na ranggo na manlalaban sa Divine Leaderboard. Hindi mo man lang mapapantayan ang mga tao sa paligid mo. Ano ba? Narinig pa namin ang iyong mga in-law ay nasa Divine Leaderboard, na ang iyong mga lolo't lola ay may mas mataas na ranggo kaysa sa iyo. Anong nangyari sa iyo? Binigyan ka nila ng napakaraming makabagong mga libro sa diskarte. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nakikiusap kami sa iyo, magpakatatag ka. Kahit na talagang walang hiya ka, hindi kami. Ang mga taong nakakaranas sa iyo sa nakaraan ay mapapahiya ang lahat na ito ang naging araw noon. Bakit ka pa nabubuhay kung hindi mo man lang matalo ang isang mahina at matandang lola? Ano ang punto? Gusto mo lang bang mamuhay ng basura? Kuwit, walang humpay na pinarusahan ni Nazar, Bolgon, at talon si Levi. Hindi naman sila pinigilan ni Zoe since kailangan niyang mangyari ang mga ganoong bagay para ma-motivate si Levi. Naisip niya lamang na kapag tumama si Levi sa pinakamababang bahagi ay maaari siyang bumangon at umunlad. Isa pa, matatalas ang dila ni Zar at ng Lot kaya lahat ng sinasabi nila ay nakakasakit. Ito ang pinakamagandang paraan ng pagpapasigla dahil hindi nila kailangang pakialaman ang nararamdaman ni Levi kapag nag-uusap sila. Iyon ang nakitang dagok sa pagmamataas ni Levi at lubhang kapakipakinabang sa kanya, kaya naisip niya. Inisip nga ni Zoe ang kanilang mga salita ay mas nakapinsala sa kakuhan ni Levi kaysa sa walang pag-asa na sitwasyon sa katutubong kagubatan. Sinabi namin kung ano ang dapat naming sabihin, ngunit talagang umaasa kaming makakaalis ka sa gulo na iyong kinaroroonan at maabot muli ang tuktok. Inaasahan ko ang araw na hihijitan mo kaming lahat. Nandito kami kung kailangan mo ng tulong. Sabi ni Azure. Tumango si Minka. Halika, hanapin mo kami kapag kailangan mo ng tulong. Sabi nga, meron talaga tayong ibasa. Sa oras na iyon, hindi sila pinansin ni Levi at dirdiretsong pumasok sa mansyon. Anong nangyari? Titingnan ko kung makakatulong ako, tanong ni Zoe. Nakuha namin ang hangin na iyong Panginoon, ang Dark Emperor, ay narito. Gusto namin siyang makilala, sabi ni Minka. Marami sa mga puwersa sa Erudia ay nasa ilalim ng kontrol ng Sacred Organization. Ang Erudian Alliance sa partikular ay ang mismong nilikha ng Dark Emperor. Lumakas sina Azure at Minka dahil sa suportang ibinigay ng Dark Emperor at ng Sacred Organization. At ito ay pareho para sa lahat ng iba pa. Kaya, bukod sa Erudian Alliance, marami pang malalaking paksayon ang naroon upang makita din ang Dark Emperor. Pagkatapos ng lahat, ibinigay sa kanila ng Dark Emperor at Sacred Organization ang lahat. Natural lang na dalawin siya ng mga ito ngayong nasa Erudia siya. Oo naman. Tatanungin ko kung gusto niyang makilala kayong lahat. Kaya, nang makabalik si Zoe, sinigawan niya ang Manor, Master.
Mayroong isang grupo ng mga tao dito para makita ka. Okay ka lang bang makilala sila? Sige. Nagulat si Zoe na nakatanggap siya ng reply mula sa manor ni Levi. Nandyan pa si Master. Tama ako. Kung saan nagpunta si Levi, hindi gaanong interesado si Zoe. Naisip niya na baka pinatulog siya ni Dark Emperor pagkatapos marinig ang tugon ng kanyang amo. Kaya, nagmamadaling lumabas si Zoe at sinabi kay Azure ang pagpayag ni Dark Emperor na makipagkita sa kanila. Natuwa ang lahat sa labas nang marinig iyon at sinundan si Zoe sa mansyon. Sa loob ng manor, nakaupo si Levi na may maskara. Walang nagduda kung sino siya. Pagbati, Dark Emperor. Napaluhod sina Azure, Minka pati na ang iba. Parang master sa kanila si Dark Emperor, kaya natural lang sa kanila na gawin iyon. Samantala, ang mga tao sa likod ng karamihan ay nababaliw sa kasabihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2362. Isang lalaki ngayon. Ibinagsak nila ang kanilang mga katawan sa sahig na may nakakabaliw na tingin na para bang sila ay tapat na mga pari. Naluha ang kanilang mga mata nang makita ang Dark Emperor na ilang beses nilang nakilala ang kanilang Diyos. Ang totoo, si Dark Emperor ay talagang Diyos sa kanila. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng mga librong pangteknikal na iyon at pinalakas ang mga ito. Kinokontrol niya ang 1/3 ng mga pangunahing paksayon sa buong mundo. At siya ang walang talo na first-ranked fighter sa Divine Leaderboard. Kung hindi siya Diyos, ano? Ang Dark Emperor ay walang alinlangan na idolo ng lahat. Lalo na para sa isang tulad ni Azure, na humahanga sa mga malalakas na mandirigma, at nawala ang kanyang karaniwang kalmado at nakolekta ang mga kilo sa harap ng Dark Emperor. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa nakakabaliw na pananabik. Ang hinihiling ko sa buhay na ito ay ang masundan ka. Kuwit. Nagsalita ang lahat pagkatapos makita ang Dark Emperor. Nakaramdam ng inis si Levi. Sinabi ko nga na nandito ka para sa akin, hindi ba? Ha? Sandaling natigilan ang lahat nang marinig iyon. Ano ang ibig sabihin ni Dark Emperor? O tama, siguro alam na niya na darating kami. Anong pananaw? Nasa palad niya ang lahat. Isa siyang Diyos. Napakalaking karangalan na maging bahagi ng sagradong organisasyon. Sumasang-ayon ako. Kahit na ang isang paksayon tulad ng Maya Industries ay walang magagawa kundi ang makipag-ayos. Kuwit. Lahat ng naroon ay tuwang-tuwa at nawala ng masabi. Sa pagtingin sa lahat ng pangkat ng Erudian na nasa harapan niya, biglang napagtanto ni Levi kung bakit mabilis silang pinapasok ng Sacred Organization. Ito ay bilang paghahanda sa araw na tuluyang tumuntong ang Dark Emperor sa loob ng Erudia. Ang lahat ng taong naruroon ay bahagi ng isang plano. Bakit kinailangan ni Dark Emperor na mag-set up ng ganitong kagulong plano? Ano ang kinakatakutan niya? Ano bang meron kay Erudia kaya nag-iingat siya? Well, it's fine, I guess since my curiosity is now piqued. Ang totoo, si Azure at ang mga tao ay naroon lamang upang magbigay ng galang kay Dark Emperor at purihin siya. Bukod doon, wala silang magawa. Kaya naman, nagsawa na si Levi sa pakikinig sa kanila. Kung wala ka ng iba, umalis ka na. Kailangan kong magpahinga ka agad. Sumenya si Levi na umalis na sila. Pagkasabi niya noon ay agad na lumabas ng kwarto ang lahat ngunit nanatili sa labas. Ano sa tingin mo ang hitsura ni Dark Emperor sa ilalim ng maskarang iyon? Isang batang gwapong lalaki. O nasa middle-aged na siya. Baka matanda na siya. Bata na yata siya. At least yun yung vibe na ibinibigay niya sa akin. Pinag-uusapan ng lahat kung ano talaga ang hitsura ni Dark Emperor sa ilalim ng maskara. Inakala nilang lahat na siya ay lalaki at sa gayon ang paraan ng pag-iisip ay gumagana patungo sa direksyon na iyon. Samantala, tumawa si Zoe na nakatikip ang mga kamay sa bibig sa gilid. Pagkatapos ng lahat, siya lang ang taong nakakita ng nasa ilalim ng maskarang iyon at alam na babae ang Dark Emperor. Duda ako kung sino man sa kanila ang makakaisip niyan. Sa sandaling iyon, nagsalita si Minka na may determinadong tono, sa tingin ko ay babae si Dark Emperor. Mula sa lahat ng bagay na ginawa niya sa nakaraan, masyadong nakakapagod para kay Dark Emperor na maging isang lalaki. Siguradong babae siya. Ha? Lahat ng nandoon ay binigyan ng kakaibang tingin si Minka pagkasabi niya noon. Walang paraan na babae si Dark Emperor.
Alam ng lahat sa buong mundo na lalaki si Dark Emperor. Tanungin ang iba pa, pareho silang sasabihin sa iyo. Agad namang napabulalas si Minka. Akala ng buong mundo na ang Dark Emperor ay isang tao. Hindi iyan totoo. Ngayon lang ako nakagawa ng kanilang mga obserbasyon. Batay sa kanyang nakaraang pag-uugali, napakataas ng pagkakataon na maging babae si Dark Emperor. Ang observant talaga ni Minka. Tumanggaw si Zoe bilang pagsang-ayon. Pusta tayo kung ganoon. Ang sabi ko lalaki, babae. Babae yata si Dark Emperor. Kuwit. Hindi nagtagal, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang lahat. Sige, bulalas ni Zoe. Sasabihin ko sa inyo, babae si Dark Emperor. Agad namang natahimik ang mga tao nang sabihin niya iyon. Mali, lalaki siya. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Sa teknikal na pagsasalita, si Dark Emperor ay isang babae, ngunit ngayon ay isang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2363. Love of Gods is gone for good. Agad na napatingin ang lahat sa direksyon ng boses, maging si Zoe. Natuwa si Levi. Ako ang mapahamak na Dark Emperor. Mas kilala ba ninyo ako kaysa sa akin? Hindi ko ba alam kung lalaki ba ako o babae? Lumabas ng kwarto si Levi. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. Ang silid na nilabasan ni Levi ay ang silid kung nasaan si Dark Emperor. Nang makitang magkakamali ang lahat, humakbang si Zoe at ipinaliwanag, "Oo, dito muna si Master. Pero hindi namin talaga alam kung saan, dahil halos imposible na siyang mahanap. At huwag kang makinig sa kanya. Nakita ko na ang mukha ni Master. Para matigil na kayong lahat sa paghula at pagtatalo. Higit sa lahat, huwag mong sabihin kahit kaninong babae si Master." Nagtapos si Zoe sa isang babala. "Oo, ma'am." Tumanggo ang lahat. Sa lalong madaling panahon, sa araw ng negosasyon, dumating ang mga kinatawan ng Maya Industries sa Northampton. Sa isang gazebo sa gitna ng lawa, matiyagang naghintay si Levi na nakasuot ng maskara, excited na makita kung sino ito. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga tao sa gazebo. Ang totoo, ang pinuno ng Maya Industries ay hindi lamang isang tao. Ito ay pangkat na binubuo ng 7 hanggang 8 tao. Sa likod nila ay nasa 20 pang mga lalaki, marahil ay matataas na opisyal. At sa likod ng lahat ng mga taong iyon ay isang napakalaking grupo ng mga elite na may ilang libong mandirigma na nakatago sa mga anino. Mukhang takot na takot sila. Napakaraming seguridad na dala nila. Natatakot ba sila sa akin? O takot sila kay Erudia? Ang mga pinuno ay umupo sa harap ni Levi at binati siya. Natigilan si Levi nang makita ang mga mukha nila. Nagkamali ba ako? Ang mga industriya ba ng Maya ay talagang walang kaugnayan sa Love of Gods? Wala akong kilala sa mga taong ito. Kahit kailan hindi ko pa sila nakita. Isa lang ba talaga silang bagong paksayon na lumabas nang wala sa oras? Hindi, may hindi tama. Imposibleng walang relasyon sila. Salamat, Dark Emperor, sa pagtanggap ng imbitasyon. Sinimulan ng mga tao mula sa Maya Industries ang negosasyon. Upang gawing maikli, gusto nilang hindi makialam ang Dark Emperor at Sacred Organization sa kanilang negosyo, at handa silang tuparin ang anumang kondisyon para mangyari iyon. Nag-alok pa sila na makipag-alyansa sa Sacred Organization. Kailangan mong malaman, Dark Emperor, na kapag naging kakampi tayo, walang sino man sa mundo ang makakapigil sa atin. Kahit si Erudia, hindi na tayo mapipigilan. Ngumiti si Levi. Ang pagbuo ng isang alyansa ay hindi isang problema, ngunit kailangan mong sabihin sa akin ang lahat ng tungkol sa iyong sarili bilang isang anyo ng katapatan. Kahit na kontrolado ng Sacred Organization ang 1/4 ng mga puwersa ng mundo, sila ay isang grupo pa rin ng mga Rables. I can tell you everything if you want, nakangiting sabi ni Levi. Mayroon kaming ilang impormasyon tungkol sa iyo, Dark Emperor. Pinatay mo ang isang tagapagtatag ng Love of Gods noon. At ngayon, parang lumaki ka sa isang hindi mapigil ang puwersa. Sa tingin namin ay pinili mo si Erudia dahil sinusubukan mong kutsain ang isang tao, hindi ba? Kung tutuusin, hindi ka nang ahas na tumuntong sa Erudia noon, sabi ng isa sa mga matataas na opisyal mula sa Maya Industries. Natigilan si Levi.
Mas kilala ng mga taong ito ang yumaong Dark Emperor kaysa sa akin. Tama iyan. Naiintindihan na natin ngayon kung bakit nawasak ang Love of Gods. Hindi ito dahil mahina ito. Napakalakas mo kasi, Dark Emperor. Pumayag. Noon, naisip namin na nahulog ang Love of Gods sa kanilang mga mapanlinlang na panlilinlang at naging madali para sa iyo at ng sacred organization na Poxane sila. Ngunit sa wakas ay naiintindihan na namin ang iyong lakas ngayon, lalo na pagkatapos mong makita kung paano mo pinatay ang mga mutated na zombie. Kuwit. Habang nakikinig sa pinag-uusapan ng matataas na opisyal, nagsimulang maging abala ang mga iniisip ni Levi. Ano? Wala na ba talaga ang Love of Gods? Sinabi ba talaga sa akin ni Dark Emperor ang totoo? Talaga bang pinunasan niya sila ni Zoe at ng iba pa? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2364. Mga industriya ng Maya. Akala niya ay inabuso at nagsisinungaling si Dark Emperor kay Zoe. Ganun ba talaga? Hindi maiwasan ni Levi na magtaka, kahit alam niyang imposible iyon. Kahit na may pinagsamang kapangyarihan ng Dark Emperor at Sacred Organization, alam niyang hindi ito kalaban para sa Love of Gods. Dito, ang Love of Gods ay higit pa sa nakita ng publiko. Kahit na ang Love of Gods ay tunay na natanggal, ipinapalagay ni Levi na ito ay bahagi ng kanilang engranding pamamaraan ng mga bagay. Ang layunin ay simple at prangka, na hayaan si Dark Emperor at ang iba pa na isipin na ang Love of Gods ay talagang nawala para sa kabutihan. Ang Maya Industries ay may parehong palagay gaya ng Levi sa simula, na ang Dark Emperor ay hindi sapat na malakas, at ang Love of Gods ay sadyang nawala sa mga mata ng publiko. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan kung gaano kalakas si Levi, lahat sila ay kumbinsido sa Dark Emperor ay hindi isang tigre ng papel. Umiling si Levi bilang pagbibitiw. Sinimulan na niyang sisihin ang sarili sa kanilang kalituhan. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Dark Emperor ay hindi katulad ng hinalinhan nito. Matapos magtagumpay si Levi sa tungkulin, ang mga kakayahan ng Dark Emperor ay mabilis na nauuna kaysa sa nauna. Ito ay ganap na mabubuhay para sa kanya na Poxane ang Love of God sa kanyang sarili, ngunit hindi niya masabi ang parehong para sa nakaraang Dark Emperor. Hindi niya magagawa ang parehong, lalo na kapag siya ay laban sa Love of Gods. Kaya naman, hindi nakita ni Levi na walang batayan ang kanilang palagay. Sinadya ito ng Love of Gods. Gayunpaman, sa sinabi nito, hindi tama ang pakiramdam ni Levi na ibunyag ang katotohanan. Makakasama lang niya ang Maya Industries at sinabing, oo, iniisa kong sinira ang Love of Gods. Alam kong maraming tao ang hindi naniniwala. Ngunit lahat ito ay napakatandang balita. Sa palagay ko ay hindi ko alam ng maraming tao ang tungkol dito. Narinig ko bang binanggit nyo na may kinalaman din kayo sa pagsira sa Love of Gods? Gusto ni Levi na ay parinig ang grupo. Humagalpak sila ng tawa matapos pakinggan si Levi. Well, let us put it this way. Ibinigay mo ang pangwakas na kamay sa pagpuksa sa Love of Gods, ngunit magiging imposible ito kung wala ang aming tulong sa daan. Anong ginawa nyo? Nagawa ko na ang aking angkop na pagsusumikap sa Maya Industries ngunit hindi makapagbigay ng anumang konkretong impormasyon sa inyo. May kaugnayan ba kayo sa Love of Gods sa anumang paraan? Out of the blue na tanong ni Levi. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at nagpakawalan ng tawa. Oo, masasabi mo, galing talaga kami sa Love of Gods. Hinawakan ni Levi ang kanyang kamao bilang tugon habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na may nakamamatay na aura, na nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng lahat. Naramdaman nila ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pressure na bumababa sa kanila. Parang sisabog na ang mga katawan nila. Ganito ba ang pakiramdam ng puot ng Diyos? Lahat ng naroon ay nataranta habang nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala kay Levi. Hindi katakataka na si Dark Emperor ang nangunguna sa Divine Leaderboard at kayang pumatay ng mga mutated zombies. Napakalakas niya. Dark Emperor, mangyaring huwag magkamali. Galing kami sa Love of Gods, lahat kami ay pinalayas mula sa Love of Gods dahil sa paglabag sa mga regulasyon nito at binansagan bilang traidor. Ang ilan sa amin ay ipinatapon sa kanilang habang ang ilan sa amin ay nagdusa sa bilangguan. Oo, tinalikuran namin ang Love of Gods.
Minsan na kaming naglingkod sa Lab of Gods ngunit hindi kami pinahahalagahan sa anumang paraan. Iyon ang dahilan kung bakit nagsama-sama kaming lahat para ibagsak ang Lab of Gods. Naiintindihan namin ang mga pangunahing operasyon ng Lab of Gods inside out. Kaya, hindi kami nagtagal para makabuo ng plano pati na rin para maisakatuparan ito. Sinimulan naming i-fragment ang Lab of Gods mula sa loob at ginamit ang iyong puwersa kasama ng iba para lipulin ang Lab of Gods. Sa huli, ang Lab of Gods ay naalis sa ilalim ng double whammy ng panloob at panlabas na presyo. Gayunpaman, akala nating lahat ay pinaglalaroan tayo ng Lab of Gods sa simula dahil napakadali nitong nawasak. Hindi namin inakala na kami ay sapat na malakas para sirain ito. Kami ay positibo lamang na ang Lab of Gods ay tunay na natanggal pagkatapos mong masaksihan ang iyong galing. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2365. Mga Tridor ng Lab of Gods. Natigilan si Levi pagkatapos makinig sa kanila. Sa wakas ay naunawaan niya ang pinagmulan ng Maya Industries. Kaya, sila ay talagang nabuo ng mga taong nagtataksil sa Lab of Gods. Actually, hindi kami nagtataksil sa Lab of Gods per se. Ang ilan sa atin ay hindi pinahahalagahan ng Lab of Gods kahit na halos inaalipin natin ang ating buhay para sa kanila. Sapat nang sabihin na hindi kami nasisiyahan sa paraan ng pagtrato sa amin sa Lab of Gods. Nais naming sirain ito para maabutin namin ang papel nito. Lahat sila ay kumukulo sa galit sa pagbanggit ng Lab of Gods. Ngumiti si Levi at nagtanong, "So, ang Maya Industries ay talagang itinatag ng founding members ng Lab of Gods?" Oo, tama ka. Kahit na ang napetsahan na teknolohiya mula sa Lab of Gods ay nauubos pa rin sa ngayon. Ang pagsulong ng teknolohiya na tinatamasa ngayon ng Maya Industries ay talagang dinadala mula sa Lab of Gods. Ang espesyal na kemikal at mutated na mga zombie na mayroon ngayon sa Maya Industries ay talagang gawa ng isang napakatalino na doktor mula sa Lab of Gods. Isang pangalan agad ang pumasok sa isip ni Levi. Alam niyang may isang ganoong tao. Ang doktor ba ang nagtatag ng Project Genesis? Tanong ni Levi. Agad namang tumango ang iba. Oo, siya yon. Siya ay isang napakatalino chap. Kalahati ng teknolohiya mayroon tayo sa Maya Industries ay mga gawa niya. Naaalala ko pa na 3 taon na ang nakalilipas ng piliin ni Levi Garrison na mamatay kasama si Lucifer, nagawang buhayin ng doktor si Lucifer. Naalala ko na nagising din si Levi mamaya. Oo, tama iyan. Binanggit nga ng doktor na maaari pa niyang buhayin si Bruce kung hindi pa naputol ang katawan nito. Ipinagyayabang pa niya na marami siyang paraan para gawin iyon. Sa tingin ko ang doktor ay pinagkadalubhasaan ang perpektong pagsasanib ng modernong teknolohiya at mabisang pamamaraan. Sa totoo lang, nakakatakot siya. Natigilan si Levi nang malaman na muling nabuhay si Lucifer sa maikling panahon. Naubos niya ang lahat ng kanyang lakas para mamatay kasama si Lucifer. Nawalan ng saysay ang pagsisikap ko noon. Ganyan siya kadaling nabuhay muli. Gaano kalakas ang doktor na ito? Ang espesyal na kemikal na ginagamit sa ating mga ito ay ang kanyang imbensyon. Sinuri namin ang mundo para sa anumang lunas para sa kemikal ngunit walang resulta. At saka, ang mga mutated zombie ay pamana din ng kanyang pananaliksik sa droga. Gayunpaman, hindi niya iniwan ang teknolohiya upang makontrol ito. Kinailangan namin ng maraming eksperimento upang makabuo ng mga paraan upang makontrol ang mga mutated zombie, ngunit hindi na rin ang pagpapabuti sa kanyang trabaho. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanyang blueprint para sa proyekto, napansin namin na pinaplano niyang gamitin ang mutated zombie technology sa mga hayop. Dahil hindi namin ma-master ang teknolohiya, wala kaming pagpipilian kundi gamitin ito sa mga tao sa halip. Bukod sa mga ito, maraming inobasyon ng Maya Industries ay talagang inspirasyon din ng Lab of Gods. Ang bagong panahon ay walang alinlangan na nagbigay sa atin ng napakaraming pagkakataon, lalo na kasama ng pagtuturo ng ilang lumang sibilisasyon. Gayunpaman, talagang umasa kami sa teknolohiya ng Lab of Gods hanggang ngayon ito ang dahilan kung bakit kami namumukod tangi sa iba. Habang ang iba ay nakatuon sa paggawa ng bagong inobasyon o teknolohiya, ginawa namin ang mga bagay na medyo naiiba. Ang aming pangunahing focus ay sa pag-ulit ng sinaunang karunungan.
Ang nanalong kadahilanan ay nasubukan namin ang aming mga natuklasan mula sa hindi mabilang na mga pag-ulit sa paglipas ng mga taon. Tumawa si Levi pagkatapos makinig sa kanila. Kaya, ang 2 round ng tournament challenge na inorganisa ninyo ay naglalayong pagandahin ang mga estilo ng pag-atake ng mga mutated zombies, gayon din para malaman ang pagkakaiba ng mga bagong laban sa panahon at ng mga manlalaban mula sa Maya Industries dahil natatakot kayo na ang huli ay malayo sa likod ng mga bagong panahon na mandirigma. Tanong ni Levi. Oo, tama iyan. Bagamat ipinagmamalaki namin ang aming paggigiit sa mga sinaunang paraan, magiging handgal na maging ignorante sa mga kakayahan ng mga mandirigma ng bagong panahon. Ang unang hamon sa torneo ay naglalayong mangolekta ng data sa pagitan ng 2 partido. Aminin natin na kahanga-hanga ang galing ng mga New Era fighters. Para bang natuklasan nila ang kahon ng Pandora, na humahantong sa pagiging posible ng hindi mabilang na mga pagkakataon, at nakikinabang sa maraming malalaking korporasyon sa daan. May curious lang ako, hindi ba ninyo napagtanto na ang bagong panahon ay sumisikat sa atin, biglang? Tanong ni Levi na nakakunot ang noo. Oo, pinag-aralan din namin yan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2366. Isang nakakagulat na pagtuklas. Gayunpaman, parang hindi namin matukoy ang pinanggalingan nito. Parang bigla itong lumitaw, at ang mundo ay nagbago sa loob lamang ng 1 segundo. Ang mga ordinaryong lalaki ay naging mga mandirigma at mga lalaking may superpower sa magdamag habang ang mga mandirigma ay nakakita ng napakalaking pagpapabuti. Naguguluhan din kami kung kailan nangyari ang lahat. Biglang nagbago ang mundo. Well, kung gusto nating tukuyin ang eksaktong oras, kailangan nating sabihin na ito ay pagkatapos mawala si Levi. Ang mundo ay tila sumailalim sa isang biglaang pagbabago pagkatapos noon. Tanging Lab of Gods at Lucifer lang ang aktibo sa loob ng 1 taon o higit pa, pahabang ang iba ay parang nawala na lang. Walang normal sa pagbabago. Bumaliktad ang mundo matapos mawala si Levi. Ang mga pamamaraan na perpekto pagkatapos ay maaaring linangin at gawing sa maikling panahon ay sumibol na parang kabute ng ulan. Ang isang napakaraming biotechnology at mga gamot ay tila lumitaw din sa manipis na hangin, pati na rin ang iba pang teknolohiya na tila mga dekada ng mas maaga kaysa sa panahon nito. Paano naging posible iyon? Saan nanggaling ang lahat? Malinaw, ang tanging praktikal na paliwanag ay ang isang tao ay nagmamanipula sa sitwasyon sa likod ng mga eksena. Ganon din ang naisip ni Levi, iniisip na may mga dark forces na nilalaro ang sitwasyon para sa kanila. Ipinapalagay niya na ang Lab of Gods ang nasa likod ng lahat ng ito at ang bukang liwayway ng isang bagong panahon sa kanilang ginagawa. Sinamantala namin ang bukang liwayway ng isang bagong panahon upang sirain ang Lab of Gods na sinamahan ng mga panlabas na puwersa. Kung hindi, talagang mahirap para sa amin na tuparin ang gawain, hinaing ng matataas na opisyal ng Maya Industries. Ang bukang liwayway ng isang bagong panahon ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon sa habang buhay na sirain ang Lab of Gods. Umiling si Levi bilang pagbibitiw at pagumisi sa sarili. Naloko kayo. Ang bukang liwayway ng bagong panahon ay ang paggawa ng Lab of Gods. Masasabi pa nga niya na ang bukang liwayway ng isang bagong panahon ay isang eksperimento ng Lab of Gods. Ang kanilang layunin ay kontrolin ang buong mundo. Sina Kirin at Floyd ay namanipula rin nila, at sasabihin pa ni Levi na sila ay mga lab na daga ng Lab of Gods. Sa ibang paraan, madaling kitilin ng Lab of Gods ang kanilang mga buhay kapag ito ay nalulugod sa kanila. Ang pagbabalik ng Lab of Gods ay magdudulot ng kapahamakan sa kanilang lahat. Bukod dito, hindi sana tinanggap ng Lab of Gods ang pagkakilala ng isang grupo ng mga traidor. Ito ay isang walang katotohanan na ideya, upang sabihin ang hindi bababasa. Kinu-question noon ng mga tao ang pagkatalo ng Lab of Gods. Gayunpaman, walang sino man ang tila nag-aalinlangan sa kredibilidad ng balita mula nang gumanap si Levi bilang Dark Emperor. Nabura ng kanyang lubos na lakas ang lahat ng hinala. Naging mabungang paglalakbay ito para kay Levi, dahil hindi lamang niya naunawaan sa wakas ang pinagmulan ng Maya Industries, ngunit lalo pang pinatibay nito ang kanyang ideya na ang Lab of Gods ang tunay na utak sa likod ng bukang liwayway ng bagong panahon. Kaya, ang kanyang susunod na hakbang ay upang i-curate ang kanyang depensa laban sa Lab of Gods. Dark Emperor,
Upang ipakita na kami ay taos-puso sa panukalang pakikipagtulungan na ito, nais naming ibunyag ang isa pang sikreto sa iyo, ang sabi ng chieftain ng Maya Industries. Ha? Anong sikreto? Natigilan si Levi. May higit pa dito. Dark Emperor, naniniwala ako na alam mo ang ating Indigenous Forest Tournament Challenge, tama ba? Sinusubukan naming tipunin ang mga estilo ng pag-atake ng iba't ibang partido. Mahigit sa kalahati ng data ng hamon sa torneo ang nagpakita na ang mga manlalaban na lumalahok sa hamon na ito ay nagmula sa parehong pinagmulan, kahit na magkakaiba sa ilang talagang maliliit na paraan. Si Levi ay halatang nabigla sa paghahayag. So, sinasabi mo ba na pareho silang nagsasanay? Ibinahagi ni Floyd at ng iba pa ang kanilang mga technique book kay Levi, ngunit hindi siya naglaan ng oras upang tingnan ang mga ito. Oo, ito ay isang bagay na maaaring linangin sa maikling panahon. Gayunpaman, ang pamamaraan ay babalik sa practitioner pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas. Sa huli, haantong ito sa sukdulang pagkawasak ng ang practitioner. Nagulat si Levi. Ano? Ito ay haantong sa sukdulang pagkawasak ng practitioner. Nawala lahat ng kulay sa mukha niya. Nangangahulugan ba ito na ang fast-track technique na ginawa ni Zoe at Kirin ay haantong sa kanilang sariling pagkasira? Kailangan ko silang pigilan. Great, magtulungan tayo. Ililista ko ang mga kondisyon ko mamaya. Sabi ni Levi na makipagtulungan sa kanila. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang pwesto. Bumalik siya hindi bilang Dark Emperor kundi bilang Levi. Zoe, ipunan mo na lahat. May major akong i-announce. Bilasan mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2367. Bagong panahon. Lalong naaasar si Levi sa bawat segundong lumilipas. Kung ang mga bagay ay tunay na umunlad tulad ng naisip niya, kung gayon siya ay mahaharap sa isang malaking problema. Nangangahulugan ito na ang Lab of Gods ay hindi pa naalis sa simula pa lamang, at ito ay nagpaplano laban sa lahat ng nasa dilim habang hindi nila ito eksperimento sa mundo. Ang bagong panahon ay talagang bahagi ng kanilang engranding pamamaraan ng mga bagay. Mga sinaunang sibilisasyon at pamamaraan, kasama ng napakaraming bagong teknolohiya, lahat ay nagmula sa Lab of Gods. Biglang naging ganap na kahulugan ang lahat kay Levi. Gayunpaman, nalilimutan pa rin ng mundo ang pakana ng Lab of Gods, at nagpapasalamat pa sila sa mababang hanging prutas na kanilang tinatangkilik, na nababaliw sa bagong teknolohiya at mga diskarteng bumungad sa kanila. Si Kirin ang perpektong halimbawa ng gayong karakter. Sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto ni Levi na ang katotohanan ay nakita sa kanilang mga mukha sa buong panahon. Ang Maya Industries ay ang puwersa ng mundo. Gayunpaman, ang teknolohiyang lubos nilang pinagkatiwalaan ay ang labi ng teknolohiya mula sa Lab of Gods 2 hanggang 3 taon na ang nakararaan. Ang kanilang espesyal na kemikal ay bumagsak sa mundo, gayon din ang mga mutated zombie na hindi maaaring patayin. Ang kanilang lumang teknolohiya ay nangunguna pa rin sa gininto ang bagong panahon. Ang lahat ng mga pag-uusap tungkol sa mga sinaunang pamamaraan at teknolohiya na luma ay isang kaguluhan lamang. Lahat ito ay bahagi ng isang eksperimento na isinagawa ng Lab of Gods. Ipinakita nila ang malinaw na katotohanan na ang matagal na nilang panahon ay nauuna pa rin at nagbabanta kaysa sa naidulot ng bagong panahon. Imposibleng mapuksa ang gayong advanced na institusyon. Sino ang maaaring gawin ito? Napakaraming tanong na hindi nasasagot. Itinuring ni Levi na ang isang bilang ng mga sinaunang pag-iral ay nagising kasunod ng paggising ng mga bampira. Lahat ng ito ay ginawa ng Lab of Gods at bahagi ng kanilang grand scheme of things. Ang matataas na opisyal ng Maya Industries na binansagan bilang mga traidor ng Lab of Gods ay walang muwang na inakala na sinira nila ang Lab of Gods. Gayunpaman, hindi nila alam na nakasangla lamang sila sa engranding pamamaraan ng Lab of Gods. Naisip pa ni Levi na posibleng hinulaan ng Lab of Gods ang bawat galaw nila, at ginamit ito sa pagsasaayos ng kanilang eksperimento. Sa pag-iisip na ito, hindi maiwasan ni Levi na magtaka kung ano nga ba ang tunay na nasa manggas ng Lab of Gods. Naglabas sila ng isang bilang ng mga advanced na teknolohiya upang baguhin ang mundo. Naalala ni Levi na sinusubukan nilang makuha ang kanilang mga kamay sa Doomsday Seed Vault. Ngayon, ang bawat piraso ng puzzle ay tila nahulog sa lugar. Ha?
Anong problema? Natigilan si Zoe sa biglaang pagtakbo ni Levi. Bilasan mo at ipunan ang lahat. Ipapahayag ko ito kapag nandito na ang lahat. Udyok ni Levi. Hindi nagtagal, nakuha ni Zoe ang lahat ng makontak niya. Gayunpaman, hindi niya maabot sina Asher Dragon at Kirin na nasa Garrison Industry. Si Floyd, Swordfiend, at ang iba pa ay nakarating sa kanyang lugar. Master, bakit mo kami pinatawag ng biglaan? Inakala nilang lahat na may malaking nangyari. Bilasan mo iabot mo sa amin ang mga technique books mo. Yung mga binigay nyo sa akin dati ay pinaghiwalay nila at hindi ko na maibabalik. Nag-aalalang sabi ni Levi. Nais niyang pag-aralan ang kanilang mga pamamaraan para mapatunayan ang sinabi sa kanya ng Maya Industries. Si Levi ay pinagmumultuhan pa rin ng katotohanan na ang pamamaraan ay maaaring pumatay sa practitioner nito. Gayunpaman, ang kanyang mga alagad ay nagulat na ipinatawag sila ni Levi ng mapilit para lamang hilingin ang kanilang mga libro sa pamamaraan. Nakahinga ng maluwag si Zoe at iba pa. Master, pinatawag mo ba kami para lang dito? Napatitig si Kinsley kay Levi. Oo, tama iyan. Ngayon ibigay mo na. Sabik na pinagsalikop ni Levi ang kanyang mga kamay, na natigilan sa lahat ng naruroon. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Floyd. Malaki. Iyan ay napakagandang balita. Ang iba ay natarante at agad na napagtanto kung ano ang nangyayari. Oo, tama siya. Ang galing talaga. Si Zoe at ang iba ay nagpakawala rin ng chortle. Matagal na nilang kinukutya si Levi at itinayo pa siya sa katutubong kagubatan sa pag-asang maimulat niya ang sarili niyang mga pagkukulang, at masanay sa bagong panahon. Kinukutya din siya ng iba niyang malalapit na kaibigan noong nakaraang araw. Para sa kanila ay sa wakas ay hindi na makayanan ni Levi. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi niya kayang makipagsabayan sa kanyang matigas ang ulo. Itinuring nila na sinusubukan niyang pagbutihin ang kanyang sarili, at naghahanap ng mga pamamaraan ng bagong panahon upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ito ay isang bagay na wala ng pagdiriwang habang si Levi ay sa wakas ay naghahanap ng kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2368. Pagbabalik ng hari, walang ideya si Levi na mali ang pagkakaintindi nila sa kanyang intensyon. Master, masaya talaga ako para sa iyo. Ito ang technique book ko. Sana ay makinabang ka rito. Inabot ni Floyd ang kanyang technique book kay Levi. Narito ang akin, guro. Sabi ni Kinsley habang inaabot ang kanyang technique book. Si Swordfiend, Venomfiend, at Ghostfiend ay taos-pusong nag-abot din sa kanila. Kinuha silang lahat ni Levi. Pupunta ako sa solitary training. Walang manghihistorbo sa akin. Utos ni Levi. Nagtawanan ang iba. Mukhang sabik na sabik si Master na makahabol sa pinakamaikling panahon. Napangiti si Floyd at sinabing, oo, pagkatapos makuha ang mga technique book na ito, malapit na siyang mag-solo training at sinabihan pa kami na huwag siyang istorbohin. Haha. Mga kapatid ko, ang ating Panginoon ay uunlad ng mabilis kapag inilagay niya ang kanyang puso at kaluluwa dito. Malapit na natin siyang makita sa Divine Leaderboard. Kailangan din nating magsikap, kung hindi, iiwan niya tayong lahat. Ang paglipat ni Levi ay hindi sinasadyang nagunjok sa iba. Nangako sila na magsanay ng mas mabuti para mapanatili ang kani-kanilang pwesto sa Divine Leaderboard. Natuwa si Zoe nang makita ang mga nangyari. Ito ang mismong bagay na inaasahan niyang makita sa lahat ng panahon. Sa wakas ay nagtrabaho ng husto si Levi. Matagal na niyang inaabangan ang araw na ito. Mahigit 10 araw na lang bago dumating ang kanilang 3 buwang labanan. Inakala niya na si Levi ay magdaranas ng matinding pagkatalo. Gayunpaman, alam niyang mag-iiba ang mga bagay sa mga pagsisikap nito ngayon. Ito ay posible upang magsagawa ng mga lips at hangganan sa oras ng 10 araw. Gayunpaman, alam ni Zoe na halos imposible para kay Levi na nakarating sa Divine Leaderboard. Ang makapasok sa 3,000 sa Provisional Leaderboard ay ganap na magagawa, bagaman. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraan na ipinang-aral ng bagong panahon ay isang pangunahing pamamaraan na maaaring linangin sa maikling panahon. Talagang inaabangan ko kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 10 araw. Nakangiting sabi ni Zoe. Sa umpisa pa lang ay nilalayon niya na makita kung gaano kalala ang gagawin ni Levi,
at kung gaano siya magiging huli sa kanyang sarili pagkatapos ng ipinangakong 3 buwan. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagkaroon ng ibang pagbabago. Nagsisimula na siyang umasa na makita kung gaano kakitid ang agwat sa pagitan nila ni Levi pagkatapos ng 10 araw. Kahit na hindi kinuha ni Levi ang mga technique book mula kay Kirin at sa iba pa, nakuha niya ang mga technique book mula sa mga narank sa Divine Leaderboard at Provisional Leaderboard. Gumamit siya ng isang buong araw upang masusing pag-aralan ang mga libro ng pamamaraan, na pinag-isipan ang lahat ng maliliit na detalye. Nais niyang patunayan ang mga natuklasan ng Maya Industries. Sa sandaling iyon, kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa pakikipagtulungan ng Dark Emperor at Maya Industries. Kung tutuusin, nakakatakot ang joint venture ng dalawang partido. Walang pakialam si Zoe at iba pa sa labanan sa kapangyarihan. Ang kanilang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang kalagayan ni Levi. Kakaiba ang kinikilos ng lalaki kanina. Lumapit din sina Kirin, Asher Dragon, at iba pa. Nagtipon sila sa bahay ni Levi, sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari. Nandoon din sina Minka at Azure. Na-curious sila kung ano ang nagtulak sa pagbabago ni Levi. Kung tutuusin, nangako silang magbibigay ng tulong noon. Ang kanilang paglalakbay sa bahay ni Levi ay upang magtanong kung kailangan niya ng anumang tulong. Kasabay nito, nagtipon sila at nagpalitan ng mga ideya tungkol sa kanilang mga pamamaraan. Siyempre, pinakahihintay nilang makita ang pagbabago ni Levi pagkatapos ng 10 araw, at sabik na makita kung maaari siyang maging isang alamat ng bagong panahon. I'm really looking forward sa improvement niya. Kung tutuusin, isa siya sa pinakamalakas kong kalaban noon. Napakasayang kung wala siyang nagawa sa panahong ito at panahon, hinaing ni Azure. Eksakto. Ito ay totoo lalo na dahil ang boss ay naglalaan ng kanyang oras at pagsisikap sa pagsasanay. Naniniwala na ako na magiging bagong araw na siya pagkatapos ng ilang taon. Nakangiting sabi ni Asher Dragon. Bakit ang daming tao dito? Isang boses ang biglang tumunog. Si Levi iyon. Lumabas siya ng bahay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2369. Ang sagot. Lumabas si Levi sa mansyon. Pagkatapos ng isang buong araw na pag-aralan ang mga libro ng pamamaraan, sa wakas ay natagpuan niya ang sagot. Tama ang data analysis ng Maya Industries. Ang napakaraming bagong pamamaraan ay may isang solong pinagmulan. Naghiwalay lamang sila at lumawak sa iba't ibang estilo. Ang napakaraming pamamaraan ay maaaring magmula sa Bayview at Adron, ngunit hindi maikakailang iisa ang pinagmulan ng mga ito. Natuklasan din ni Levi na sa sandaling maabot ng mga manlalaban ang isang tiyak na antas ng karunungan, totoo rin ang pag-aangkin ng Maya Industries na haantong ito sa panghuling kapahamakan ng practitioner. Ang pamamaraan ng mabilis na track ay walang matatag na base. Kaya naman, hindi katakataka na babalikan nito ang practitioner kapag naabot na nila ang isang tiyak na antas ng karunungan. Ang paglabas ng mga diskarte ay bahagi lamang ng eksperimento, at malinaw na walang pagsasaalang-alang ang eksperimento sa buhay ng practitioner. Gayunpaman, kinailangang aminin ni Levi ang imbentor ng pamamaraan ay isang kakilakilabot na presensya. Siya ay lalo na namangha sa katotohanan na ang nag-iisang fast-track na pamamaraan ay maaaring mag-evolve at mag-diverge sa daan-daang at libu-libong mga diskarte. Ang pagtuklas ay nagsilbi upang patibayin ang paniwala ni Levi na lahat ito ay bahagi ng mga plano ng Lab of Gods. Pagkasabi nito, alam niya na hindi nila mapapatuloy ang pagsasanay sa pamamaraan ng mabilis na track. Siyempre, alam niyang isang walang saysay na pagtatangka na payuhan ang lahat sa mundo laban dito. Gayunpaman, kaya niyang kontrolin ang halos ikatlong bahagi ng mundo sa pamamagitan ng sagradong organisasyon, at gayon din ang kanyang mga disipulo at mga tao na itinuring niya ang kanyang sariling mga kapatid. Lumabas si Levi mula sa kanyang nag-iisa na pagsasanay matapos siyang tumama sa kirot ng realisasyon. Sa una ay natigilan siya nang makita ang napakaraming tao na naruroon sa kanyang lugar, ngunit natuwa siya nang makita sila sa susunod na segundo. Malaki. Ngayong nandito na ang lahat, hindi ko na kailangang hanapin lahat ng isa-isa. Ang iba ay natarante sa kanyang mga sinasabi, hindi alam kung ano ang nasa isip niya. Bakit ka kaagad lumabas sa solitary training? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Zoe na may pagtataka sa mukha.
Ipinapalagay niya na ang nag-iisang pagsasanay ay tatagal ng hindi bababa sa isang araw, kahit na umaabot hanggang kalahating buwan. Tiyak na hindi niya inaasahan na lalabas siya sa pagsasanay pagkatapos lamang ng isang araw. Diyos ng digmaan, nabalitaan ko na nagsimula ka ng magsanay ng pamamaraan ng mabilis na truck. Kailangan mo ba ng tulong ko? Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng mga libro ng teknikal ko. Sabi ni Azure. Magagawa rin natin ang parehong. Nagboses din si Nazar at Bolgan. Nakita ni Asher Dragon ang kakaibang hitsura sa mukha ni Levi at nagtanong dahil sa curiosity, "Boss, anong problema mo? Hindi maganda ang hitsura mo. May nangyari ba?" "Ha? Anong nangyari?" Ang iba ay naguguluhan ding tumingin kay Levi matapos mapansin ang kakaibang kilo nito. Mukha siyang haggard. Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Tumango si Levi. "Oo, may nangyari. Anong problema?" Kinabahan ang lahat. "May mali sa teknik na ginagawa nyo." Nilinggan ni Levi sina Azure at Minka, at sinabing, "Nasa panganib din kayo." Kahit na si Azure at iba pa ay bahagi ng Sacred Organization, nagsasanay din sila ng New Era technique dahil ang Dark Emperor ay nagbigay lamang ng kaunting gabay. Hindi rin nakaligtas si Zoe sa panganib dahil nagpractice siya ng parehong pamamaraan. Marami siyang natutunan sa iba't ibang paraan. Ang ilan ay tinuruan ng Dark Emperor habang ang ilan ay natutunan niya mula sa mga diskarte sa bagong panahon. Matapos mawala ang kanyang kapangyarihan, nagsasanay lamang si Zoe ng diskarteng mabilis. Ipinaliwanag nito ang kanyang mabilis na paggaling pati na rin ang isang malaking pagpapabuti. Si Dark Emperor ang kadalasang namamahala sa paggabay kay Zoe para sa pagsasanay. Gayunpaman, ang kanyang pinasanayan ay ang pamamaraan pa rin ng mabilis na pagsubaybay. Ang dating Dark Emperor ay may sariling agenda. Sinadya lang niyang gawing robot si Zoe. Kaya naman, hindi posibleng itinuro niya kay Zoe ang kanyang trump card. "Makinig ka sa akin, mula ngayon, isuko mo na ang mga fast track techniques na tinanggap mo. Oo, dapat gawin ito ng bawat isa sa inyo." Ang kanyang mga salita ay natigilan sa lahat ng naruroon habang ang pin drop na katahimikan ay naganap. Nanlaki ang mata ng lahat na hindi makapaniwala kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2370. Isuko mo na. Nataranta ang lahat sa kanyang mga sinabi, lalo na sina Azure at Minka. Bakit niya biglang hinihiling sa amin na sumuko sa fast track technique? Si Zoe at Asher Dragon naman ay hindi nabigla gaya ng dalawa. Hiniling ng lalaki sa kanila na isagawa ang kanyang mga pangunahing pamamaraan noon. Ang kanyang mga pangunahing pamamaraan ay sa panimula ay naiiba sa mga diskarte sa mabilis na truck na kanilang tinanggap. Gayunpaman, hindi niya pinilit ang mga ito na talikuran ang mga diskarte sa mabilis na truck noon. Dahil ang pag-unawa ni Levi sa mundo ay ang mundo pa rin ng 3 taon na ang nakakaraan, naiintindihan nila kung saan nanggaling si Levi. Natarante sila sa tiyempo na hiniling sa kanila ni Levi na talikuran ang pamamaraan. Hindi ba siya tinamaan ng matinding realization? At hindi ba siya pumunta sa nag-iisang pagsasanay para sa parehong dahilan? Bakit niya hiniling sa amin na isuko ang aming mga diskarte noon? Tiningnan sila ni Levi at sinabing, "Hayaan mong sabihin ko ito sa ganitong paraan. Pinulupot ko ang ulo ko sa mga technique book na ibinigay ninyo sa akin, at may natuklasan akong major. Ano? Una, kahit na magkaiba ang mga teknik na ginagawa ninyo, lahat sila ay iisa at pareho ang pinanggalingan. Lahat sila ay mahalagang pamamaraan ng mabilis na track. Kung tama ang hula ko, pareho rin kayong nagsasanay sa kanila," sabi ni Levi habang nakatingin kay Azure at Minka. Sinabi niya na ang lahat ng naruroon ay nagsasanay ng parehong pamamaraan. "Ano, guro, sinasabi mo ba na nililinang natin ang parehong pamamaraan sa lahat ng ito?" Malapit nang lumabas ang mga mata ni Floyd sa mga saksakan nito. "Ha? Paano ito posible?" Si Kinsley at ang iba ay hindi rin makapaniwala sa kanilang narinig. Tumango si Levi at sinabing, "Oo, tama. Kayong mga lalaki ay nagsasanay ng mabilis na pamamaraan, kahit na iba't ibang estilo nito. Gayunpaman, ito ay isa at ang parehong pamamaraan sa lahat ng panahon kapag pinakuluan hanggang sa kaibuturan nito. Iyan ay lubos na malarkey. Kalokohan.
Diyos ng digmaan, paano tayo magsasanay ng parehong pamamaraan at hindi natin ito nalalaman? Hindi naman sa hindi kami nag-away, pabulaan na ni Azure. Nagboses agad si Kirin. Oo, tama iyan. Minsan na akong nakalaban ng Azure, at iba na talaga ang mga diskarte natin. Asang-ayon ako. Ilang beses na kaming nag-away. Napaka-absurd na sabihin na pareho sila ng teknik. At saka hindi rin namin nilinang ang aming mga diskarte mula sa isang uri. Nilinang ni Ki ang pamamaraan mula sa Westford ng Erudia habang nilinang ko ang sarili ko mula sa malalim na dagat ng Adron. Ang iba pang naruroon ay nagpahayag din ng kanilang mga alalahanin. Ang pinagmulan, at ang mga pangunahing elemento ng kanilang mga diskarte ay naiiba sa bawat isa. Hindi nila matanggap na sinabi ni Levi na ang kanilang mga diskarte ay sa katunayan ay iisa at pareho, at kahit na nagsimulang masaktan sa kanyang pag-angkin. Sinaman ng tingin ni Zoe si Levi. Ano ang nangyari sa kanya noong nag-iisang pagsasanay? Gawin mo na ang kaso mo. Bakit parang iniisip mo na pareho sila ng pinanggalingan? Tanong ni Azure sa kanya. Sa antas ng iyong pangunawa, magiging mahirap talagang ibigay sa iyo ang mga punto ko. May intensyon nga si Levi na ipaliwanag ang lahat ng ito sa kanila, ngunit lahat ng naruroon ay masyadong mahina upang hindi maintindihan ang kanyang mga salita. Kung naiintindihan nila ang pagiging komplikado ng lahat, hindi ba nila napagtanto ang problema sa kanilang sarili? Ngumuso si Levi bilang pagbibitiw. Masyado kayong mahina para intindihin ang lahat. Hindi ko maipaliwanag sa inyo kapag hindi ninyo kayang unawain ang pangunahing elemento. Naisip niyang gamitin ang data analytics sa Maya Industries para gawin ang kanyang kaso, ngunit alam ni Levi na hindi rin ito ganoon kadali. Tama, tayo ay masyadong mahina para maisip ito, tama ba? Ngumisi si Azure at nagtanong, di ba sabi mo may dalawang problema? Ano ang susunod? Ang pamamaraan na iyong ginagawa ay haantong sa iyong sariling pagkasira kapag naabot mo ang isang tiyak na karunungan. Kaya, kailangan mong talikuran ang antas ngayon. Iniuutos ko sa inyong lahat na isuko ito ngayon din. Mariing babala ni Levi. Ano kahit, hindi na kailangang sabihin, ang lahat ay nabigla sa gulat. Natagpuan nila ang kanyang mga salita na walang batayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2371. Upper Limit. Una sa lahat, sinabi ni Levi na ang lahat ay nagsasanay ng parehong pamamaraan. Ang unang punto ay hindi wasto. Lahat sila ay mataas ang ranggo sa Divine Leaderboard, ngunit may isang taong nagre-ranggo ng higit sa 7,000 lamang sa Provisional Leaderboard ay nagsasabi sa kanila na makikita niya ang pagkakatulad. Siya ba talaga? Para bang isang kindergarten ang sumusubok na mag-lecture sa isang propesor sa universidad? Iniisip ba ng kindergartner na may nakita siyang isang bagay na nakatakas kahit sa mga mata ng di? How dare he revved us for being too weak, and even say na hindi namin maintindihan kahit sinubukan niyang ipaliwanag sa amin. Joke ba ito? Bukod dito, natagpuan nila ang pangalawang punto na talagang katawa-tawa rin. Ano ang ibig niyang sabihin sa ating lahat ay mawawasak sa wakas? Mahigit sa 70% ng populasyon ang nagsasanay ng bagong pamamaraan ng panahon, at hindi pa nila narinig kung minsan ang sinumang nakilala ang kanilang pagkamatay dahil dito. Naisip nila na maaaring siya ay nagtalo na ang mga manlalaban ay hindi lamang nahahawakan ang mga pangunahing pamamaraan. Gayunpaman, ang mga ranggo ng 30 at mas mataas sa Divine Leaderboard ay dapat naganap na nakabisado ang pamamaraan, tama ba? Hindi nila maiwasang magtaka kung paano gagawin ni Levi ang kaso niya noon. Bakit hindi tayo mapahamak kung gayon? Bakit buhay pa tayo? Ang mga puntong sinubukan ni Levi ay walang kabuluhan. Iyon ay ang lahat ng kanyang biased presumption, at ang iba ay nahihirapang paniwalaan. Kahit na iginagalang pa rin nila si Levi, tiyak na kinwestiyon nila ang kredibilidad ng kanyang mga sinasabi. Sa paghusga sa pag-alinlangan sa kanilang mga mukha, alam ni Levi na ang kanyang mga salita ng payo ay walang saysay. Alam niya na walang bigat ang kanyang mga salita, at hindi siya maiintindihan ng mga ito kahit na sinubukan niyang magpaliwanag, lalo na sa punto kung saan ang pamamaraan na kanilang ginagawa ay haantong sa kanilang sariling pagkasira. Walang paraan para mapatunayan ang kanyang paghahabol. Si Kirin at ang iba ay hindi pa umabot sa level ng mastery. May naisip tuloy si Levi.
Ang nangungunang 10 manlalaban sa Divine Leaderboard ay hindi umaasa sa mga diskarte sa bagong panahon kahit ano paman. Mga taong tulad ng Dark Emperor, the Cardinal Hall General, at maging ang mga nakapaligid kay Donald. Hindi sila umasa sa mga pagkakataong dulot ng bagong panahon, o sa mga diskarte sa mabilis na track para mag-level up. Sa kabilang banda, nagtatrabaho sila sa pagpepekto ng kanilang mga lumang pamamaraan. Napansin ni Levi na ganoon din ang ginawa ng mga nasa ika-11 hanggang 20 sa Divine Leaderboard. Ito ang perpektong paglalarawan na ang pamamaraan ng mabilis na track ay may limitasyon. Ang mga mandirigma na umaasa sa pamamaraan ay Osenso lamang hanggang sa ranggo ng 20 pinakamaganda. Sa dahilan kung bakit maaaring mag-rank si Zoe sa top 10 sa pamamagitan ng pagsasanay sa fast track technique, itinuring ni Levi na ito ay dahil sinanay siya ng walang iba kundi ang Dark Emperor mismo noon. Upang ilagay ito sa ibang paraan, ang kanyang tagumpay ay walang malaking ugnayan sa pamamaraan ng mabilis na track na siya ay nagsasanay. Pagkatapos, isa pang kirot ng realisasyon ang tumama kay Levi. Ibig sabihin ba nito ay halos umabot na sa level ng mastery noon si Kirin at ang iba pa? Ang pamamaraan ng mabilis na track ay may mga limitasyon, at malapit na silang maabot ang kanilang bottleneck. Pagkatapos ng Indigenous Forest Tournament Challenge, karamihan sa kanila ay umunlad ng mabilis, lalo na si Zoe. Gayunpaman, si Kirin at Asher Dragon ay hindi gaanong bumuti. Nangangailangan ito na ang pinakamataas na limitasyon ng pamamaraan ng mabilis na track ay halos maabot. Kirin, White Tiger, Floyd, hindi ka maaaring magsanay ng pamamaraan. Natatakot ako na may mangyaring masama sa lalong madaling panahon. Hindi ako sigurado kung kailan maabot ng iba ang upper limit ng technique pero malapit na kayong maabot. Pagkatapos, lumingon siya kina Azure at Minka. Ganyan din kayong dalawa. Itigil mo na agad ang pag-e-ensayo nito o kayo ang magdurusa sa mga epekto. Urgent talaga ito. Hindi ko maipaliwanag ang lahat ng detalyado sa ngayon, ngunit kung naniniwala kayo sa aking sinasabi, mangyaring sumuko sa pamamaraan ngayon. Hindi ko kayo sinusubukang saktan at sinusubukan ko lang na tingnan ang inyong ikabubuti. Matigas na sabi ni Levi. Napabuntong hininga si Minka at sinabing, alam namin na hindi mo kami sasaktan sa anumang paraan. Ngunit wala kang anumang bagay upang i-back ang iyong mga claim sa ngayon, at gayon pa man ay hinihiling mo sa amin na talikuran ang pamamaraan na aming ginagawa. Hindi mo ba naisip na medyo sa ilong ka? Natatakot ako na kailangan kong humingi ng mas malaking paghahabol. Isang ngiti ang pinakawalan ni Azure. Natatakot ka ba na baka hindi mo kami maabutin? Kaya ba nagpipintura ka ng nakakatakot na larawan para sumuko kami sa pagsasanay ng pamamaraan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2372. Hindi makakaupo ng tahimik. Sinabi kaagad ni Asher Dragon, Azure, please. Ang amo ko ay hindi isang taong napakakitid ng pag-iisip. Dapat may dahilan siya para sabihin iyon. Mas pinili kong magtiwala sa kanya sa pagkakataong ito. Tatalikuran ko na ang pagsasanay sa fast track technique. Nagulat ang iba nang sabihin iyon ni Asher Dragon. Talaga bang ibibigay ito ng Asher Dragon para sa kabutihan? Pinili niyang magtiwala kay Levi sa huli. Kahit na boss niya si Levi, napakahirap pa ring desisyon na gawin. Ang pagsuko sa pamamaraan ng isang tao ay isang mahirap na gawain. Nang umakyat si Asher Dragon upang i-back up si Levi, pinili ni Phoenix at Kirin na gawin ang parehong at handa silang tuligsain ang pamamaraan na kanilang pinagsasanay minsan at para sa lahat. Gayunpaman, pinigilan sila ng Asher Dragon. Sumenyas siya sa iba. Kailangan ninyo maging tapat at totoo sa inyong mga puso. Huwag bulag na sundin si Levi. Gawin ang iyong pinakamahusay na paghatol at tanggapin ang mga kahihinatnan. Naunawaan kaagad ng iba ang intensyon ni Asher Dragon. Napagtanto nila na hindi rin buong pusong naniniwala si Asher Dragon kay Levi. Sa katunayan, ang lahat sa kanila ay may iisang iniisip. Naniniwala sila kay Levi bilang isang tao, ngunit hindi sila makapaniwala sa kanyang mga pahayag tungkol sa pamamaraan. Ang dahilan ay simple wala siyang anumang matibay na suporta sa kanyang mga claim. Gayunpaman, dahil halos nagsusumamo sila sa kanila, naisip ni Asher Dragon na hindi nararapat na patuloy na pabulaanan si Levi. Kaya naman,
Tumayo siya at pumanig sa lalaki, piniling maniwala sa kanya at tinalikuran ang pagsasanay ng kanyang pamamaraan. Gayunpaman, hindi niya talaga gustong gawin iyon. Umangat lang siya para maibsan ang tensyon na nakasabit sa hangin. Kaya naman, pinili niyang isakripisyo ang sarili para iligtas ang iba. Mabubuhay siya sa pagtanggi sa pagsasanay sa pamamaraan, at maging sa pag-asam na maging isang ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi niya nais na makita ang parehong para sa iba. Ito ay isang napakatalino na hakbang dahil nagawa niyang iligtas ang lahat sa kahihiyan. Hindi lamang ang pagmamataas ni Levi ang napanatili, ngunit ang iba ay nailigtas mula sa pagiging natigil sa isang mahirap na posisyon din. Lahat ng tao ay hinahangaan na tumitingin sa lalaki dahil sa kanyang matalinong hakbang. Siya ay talagang isang tunay na pinuno. Kahit na hindi siya ang pinakamalakas sa grupo, walang alinlang ang nagtataglay siya ng natatanging pamumuno. Ang Azure Dragon ay palaging pinagkatiwalaan na gawin ang pinakamahusay para sa grupo. Boss, hindi naman sa wala kaming tiwala sa'yo. Kaya lang, wala kang anumang konkreto upang i-back up ang iyong mga claim. Ngayong nasa panig mo ang Azure Dragon, gusto naming makita sa aming sarili kung ano ang mga kahihinatnan na kasunod nito, sabi ni Kirin at ng iba pa. Nais nilang ipagpatuloy ang pagsasanay sa pamamaraan ng mabilis na track, karamihan ay upang patunayan ang pag-aangkin ni Levi na nagpapabuti ng pamamaraan ay haantong sa kanilang sariling pagkawasak. Lumapit si Rogue Slayer at sinabing, Mr. Garrison, tinuruan mo ako noon. I have to say that considering the fact na veterano na ako kumpara sa iba, nahihirapan pa rin akong paniwalaan ang sinabi mo. Gayunpaman, may iba pang naniwala kay Levi. Agad namang humakbang sina Mia at Winona. Pinili naming buong pusong maniwala kay Levi. Sa pamamagitan nito, tinatalikuran namin ang pagsasanay sa pamamaraan. Ang dalawa sa kanila ay hindi katulad ng damdamin ng Azure Dragon at ng iba pa. Naniwala talaga sila kay Levi. Ginawa na nila ito noong nakaraan at magpapatuloy ito hanggang sa katapusan ng panahon. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Levi. Naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang Azure Dragon, ngunit hindi niya kayang makita ang mga taong magkakapatid na patungo sa landas ng kanilang sariling pagkamatay. Paano kung hindi niya kayang pangasiwaan ang sitwasyon at iligtas sila mamaya? Ito ay isang bagay na nais niyang hindi na niya masaksihan. Hindi niya akalaing kakayanin niyang makipaghiwalay sa sino mang naruroon noon. Gayunpaman, dahil tumanggi silang makinig sa kanya, alam ni Levi na hindi sila mapipilit na sundin ang kanyang mga paraan. Sige na, naniniwala akong alam ninyong lahat ang napakalaking lugar ng pagsubok ng Garrison Industry, tama ba? Maaari kayong magpasok ng data ng iba pang diskarte na ginagawa ninyo sa makina upang pag-aralan ito. Kung gayon, makikita ninyo lahat kung totoo ang sinabi, mungkahi ni Levi. Dahil nagawa na ng Maya Industries ang data analytics, naniniwala si Levi na magagawa ng Garrison Industry na gayahin ang parehong resulta. Talaga bang feasible iyon? Tanong ni Azure Dragon. Oo, ito ay ganap na magagawa. Ipunan mo lang ang mga technique book at i-convert ito sa mga data point, sagot ni Levi. Hindi pwede. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2373. Isang white lie. Ibang boses ang umalangaw-ngaw. Natunton ng lahat ng naruroon ang pinanggalingan ng boses. Si Floyd iyon. Bakit hindi? Tanong ni Levi. Boss, wala kaming pagdadalawang isip na iabot sa iyo ang aming mga technique books. Gayunpaman, hindi kami komportable sa paglalantad ng aming mga trump card sa iba. Maliwanag, ang lahat ng tungkol sa aming mga diskarte ay ipapaalam sa iba. Kailangan kong sabihin na hindi ako kumpiyansa dyan, kahit sa Garrison Industry. Inamin ni Floyd. Oo, hindi kami komportable na ibigay lahat sa iba. Wala talagang garantiya sa seguridad ng aming data, ang iba habang ipinapahayag nila ang kanilang mga alalahanin. Pagkatapos ng lahat, ang Garrison Industry ay hindi lamang pag-aari ng ilang piling tulad ng Azure Dragon. Natural lang na naramdaman nila na napakalaki ng panganib na kayang tiisin. Pagkatapos ay sinabi ni Azure Dragon, paano kung magtipon lang tayo ng ilang mga technique book sa atin, at pagkatapos ay ilan pa ba mula sa iba? Iyon ay dapat na gumawa ng hanggang sa higit sa 100 mga diskarte upang ma-convert sa mga punto ng data.
Ito ay magiging mas ligtas na paraan, hindi ba? Tumango si Levi. Oo, dapat gumana iyon. Bagamat mas maliit ang sample size, dapat itong magpakita ng parehong distribution. Great, tapos maghahanda na tayo. Ang iba sa inyo ay makatitiyak. Pinangunahan ni Asher Dragon si Kirin at ang iba pa at umalis. Nang makalayo sila sa pandinig ni Levi, ang iba sa kanila ay nagtanong kay Asher Dragon, sigurado ka bang tipunin ang lahat ng aming mga technique book para sa layunin ng pananaliksik? Naniniwala ka ba talaga sa sinabi ni boss? Ngumiti lang si Asher Dragon at sinabing, syempre hindi. Isa lang itong relief measure. Kung hindi, magiging stalemate pa rin tayo sa iba. Kaya, isinakripisyo mo ang iyong sarili upang pumanig sa boss at sumang-ayon sa panukala ng data analytics para lamang mapatahimik siya sa ngayon. Ang iba ay namangha sa kanyang kinang. Ipinagpatuloy ni Asher Dragon ang pagsusuri sa sitwasyon sa kanila at sinabing, so, nakatakda na. Hindi kami pupunta para sa ruta ng data analytics para sigurado. Naisip niya na ito ay isang puting elepante na proyekto pa rin. Kung totoo ang sinabi ni Levi, napagtanto na ng mga taong nasa tuktok ng Divine Leaderboard na may isang bagay na hindi tama. Hindi nila kailangang ituro ito ni Levi. Pagkatapos ng lahat, alam ni Asher Dragon na ang kapangyarihan ng kanyang amo ay medyo limitado, at magiging imposible para sa kanya na ma-master ang lahat ng mga diskarte. Kung hindi, bakit siya magreranggo ng higit sa 3,000 lamang sa Provisional Leaderboard? Sa tonong nag-aalala, tanong ni Phoenix, magagalit ba si boss kapag nalaman niyang hindi natin tinupad ang usapan natin? Sumuko na ako sa lahat ngayon. Magkoko-concentrate na lang ako sa basic technique na ituturo niya sa akin. Akuhin ko ang lahat ng responsibilidad kung talagang sisisihin niya tayo sa hindi pakikinig sa kanya. Nagbitiw na sabi ni Asher Dragon. Asher Dragon, nahirapan ka. Isinakripisyo mo ang iyong sarili para iligtas kaming lahat. Tinapik siya ni Kirin at ng iba pa sa balikat. Ayos lang. Alam kong ako ang may pinakamaliit na talento sa aming lahat. So, no-brainer talaga na dapat ako na lang sumuko sa teknik ko. Ipagpatuloy ang pagsasanay guys. Magiging mahirap sa inyo kapag mas kaunti ang tao na nagdadala ng team, nakangiting sabi ni Asher Dragon. Yes, we will try our best to perfect our techniques. Titingnan natin kung totoo ang sinasabi ng boss tungkol sa pagsira sa sarili ng teknik natin. Ang lahat ay lubos na positibo na ang pahayag ni Levi ay walang batayan, at sila ay sabik na patunayan na siya ay mali. Samantala, nag-uutos si Levi sa Sacred Organization bilang Dark Emperor. Inutusan niya ang Sacred Organization na kinokontrol ang higit sa 1/4 ng mga puwersa ng mundo na talikuran ang pagsasanay ng kanilang mga pamamaraan. Gayunpaman, napakaraming partido ang kasangkot. Hindi praktikal na ipagbawal ang pagsasagawa ng pamamaraan ng sabay-sabay. Alam ni Levi na hakbang-hakbang lang siya sa pakikipag-usap, lalo na't hindi siya sasalubungin ng matinding protesta ng mga tao. Ang mga taong tulad ni Azrael mula sa Erudian Alliance ay tiyak na mag-aalinlangan. Tsaka dahil nabanggit na niya ito sa kanila, alam ni Levi na tiyak na maghihinala sila. Kaya naman, si Levi ay hindi nagmadaling nagbigay ng tagubilin sa sagradong organisasyon. Sa halip, hiniling niya lamang kay Deathfiend na unti-unting ipatupad ang pagbabawal. Hindi niya nais na malaman ang mga tao mula sa Lab of Gods o ng iba pa. Kaya naman, ang mga nakatanggap ng pagtuturo ay tahimik lamang na tinalikuran ang pamamaraan habang sinasabi nila na sila ay nagsasanay. Tungkol naman sa mga puwersang bumuo ng Erudian Alliance, naisip ni Levi na hindi pa ito ang oras para ipaalam sa kanila. Ano ba talaga ang kinukuha mo? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2374. Oras na. Nang makaalis na ang lahat, nagsimulang tanungin ni Zoe si Levi. Lahat ng tao ay sinusubukan lamang na tulungan ka sa pagbibigay ng kanilang mga libro sa pamamaraan sa kanila. Bakit mo sinasabi sa pagsasanay sa pamamaraan ay haantong sa kanilang sariling pagkasira? Sinasaktan mo ang pride nila. Tingnan mo lang kung paano sumuko si Asher Dragon sa lahat para maprotektahan lang niya ang pride mo. Inilalagay ng lahat ang kanilang sarili sa iyong sapatos. Hindi mo ba kayang suklian ang kanilang kabutihang loob? Binigyan ni Zoe si Levi ng death glare.
Nangangatwiran si Levi, dahil nagmamalasakit ako sa kanila kaya inihiling ko sa kanila na sumuko sa pamamaraan ng bagong panahon. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Kalokohan ka na naman. Wala kang anumang matibay na i-back up ang iyong sarili. Ginagamit mo lang ang dating posisyon para pilitin silang makinig sa iyo. Kung sakaling hindi mo namamalayan, hindi ka na kasing lakas ng dati. Bukod dito, napakaraming manlalaban ang nagsasanay sa pamamaraan ng mabilis na track. Hindi mo ba naisip na napagtanto na nila ang mga pagkukulang nito, kung mayroon man, sa ngayon? Napag-aralan mo na ba ang pamamaraan para gumawa ng mga kritikal na pahayag? Tumanggo si Levi. Napag-aralan ko ang lahat ng mga diskarte sa isang araw at gabi, at namap ko ang bawat isa sa mga diskarte sa pinakamagagandang yugto nito. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko ang napakaraming diskarte ay aktwal na nagbabahagi ng parehong pinagmulan. Ikaw, naisip mo lahat ng iyon. Nagdududa si Zoe sa mga sinasabi ni Levi. Maging sina Kirin at Floyd na nagrerango sa mga napiling 10 ng Divine Leaderboard ay hindi nag-claim na naimapa nila ang mga diskarte sa pinakamagagandang yugto nito. Paanong ang isang tao na nagre-rank lamang ng humigit kumulang 6 hanggang 7,000 sa Provisional Leaderboard ay manggahas na gumawa ng ganoong mga paghahabol? Hindi ba niya alam kung gaano siya katawa ngayon? Natagpuan ni Zoe ang kanyang mga salita na walang katotohanan, upang sabihin ang hindi bababasa. So, maliban kina Mia at Winona, walang ibang nagtitiwala sa akin. Nag-aalinlangan ba kayo sa aking mga salita, o kino-question ninyo ang aking kredibilidad? Tanong ni Levi. Hindi kami naniniwala sa iyo sa maraming kadahilanan. Una, wala kang anumang bagay na matibay upang suportahan ang iyong mga paghahabol, at pagkatapos ay hindi ka pa sapat na malakas. Kung sinabi mo na ang aking amo, si Dark Emperor ang nagsabing siya ay nakabisado na ang lahat ng mga diskarte at kahit na namap ang lahat ng ito sa pinakamagagandang yugto nito, ito ay magiging mas kapani-paniwala. Gayunpaman, sa iyong kasalukuyang posisyon at lakas, walang sino man ang magseseryoso sa iyo, sabi ni Zoe bilang isang bagay na totoo. Dahil hindi sapat ang lakas ni Levi kaya walang bigat ang kanyang mga salita. Sige na, isang buntong hininga ang pinakawalan ni Levi. Kung ipapaliwanag niya ang lahat bilang Dark Emperor, may patas na pagkakataon na ang lahat ay susuko sa pamamaraan. Gayunpaman, kung ang lahat ng ito ay tunay na bahagi ng engranding pamamaraan ng Love of Gods, aalarma niya sila at haantong sa maraming problema kung ilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Dark Emperor. May naiisip ka bang plano? Kaya ba nag-claim ka ng ganyan? Tanong ni Zoe out of curiosity. Ano kayang plano ko? Hindi nakaramdam ng pitch si Levi. Sana talaga makapag-practice ka ng husto. 8 araw na lang ang natitira. Umaasa si Zoe na mas magiging grounded si Levi. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Levi at lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Bang! 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 Ilang anino ang kumislap sa harapan niya noon. Levi Garrison, gusto kong makita kung sino ang makakasuporta sa iyo sa pagkakataong ito. Kaaway iyon ni Levi. Matapos ang nabigong pagtatangka ng pagpatay sa katutubong kagubatan, sinundan nila siya pabalik sa Erudia. Sa totoo lang, alam ni Levi na binubuntot siya ng maraming tao. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kanila. Ang mga ito ay mga kanyan lamang sa kanya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay isang grupo ng mga tao ang nagpakita sa kanyang harapan. Magwala ka, bad mood ako ngayon. Papatayin ko lahat kung iistorbo mo pa ako. Galit na sabi ni Levi. Papatayin ka namin. Sumugod ang grupo. Bang! 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 Nagalit si Levi at nagpakawala ng suntok sa grupo ng mga manlalaban na umambos sa kanya. Agad silang naging ambon ng dugo. Ang pagkagambala ay hindi nakaapekto sa kanyang balak na mamasyal. Lumipas ang 8 araw sa isang kisap mata. Natapos na ang 3 buwang ipinangako ni Zoe at Levi. Nagulat ang lahat nang subukan nilang tingnan ang ranking ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2375. Wala sa pansamantalang leaderboard. Mukhang hindi nila mahanap ang pangalan ni Levi sa Provisional Leaderboard. Ilang beses nilang nilampasan ang ranking, ngunit ang pangalan ni Levi ay wala kahit saan. Ang parehong pag-iisip ay pumasok sa kanilang isipan noon, si Levi ay bumaba sa Provisional Leaderboard.
Sa sandaling ito at panahon, ang mabagal na pag-unlad ay katumbas ng pagbabalik. Ang isa ay madaling maalis sa pamamagitan ng matinding kompetisyon. Habang ang iba ay tumataas sa kanilang mga kakayahan araw-araw, ang mabagal na pag-unlad ay magiging map-atlas sa paghahambing. Ang bawat solong lalaki at babae ay maaaring magsanay ng mabilis na pamamaraan upang makamit ang mahusay na mga hakbang sa bagong panahon at panahon. Kaya naman, ang Divine Leaderboard at Provisional Leaderboard ay nagre-refresh sa bawat pagdaan ng segundo. Hindi talaga sila nagulat sa katotohanang nag-drop out si Levi sa Provisional Leaderboard. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay matigas ang ulo na kumapit sa kanyang hindi napapanahong mga diskarte. Ang Asher Dragon ay isa ring pangunahing halimbawa. Pinili niyang isakripisyo ang sarili para iligtas ang iba. Dahil dito, nagsasanay siya sa mga teknikal na itinuro ni Levi sa buong araw na ito. Wala siyang anumang uri ng pagpapabuti sa nakalipas na mga araw. Sa pagtingin sa na-refresh na ranking ng Divine Leaderboard, bumaba pa ang lalaki sa rank 578 mula sa rank 564. Ito ay maliwanag na siya ay regress kaya sa loob lamang ng 8 araw. Napabuntong hininga si Asher Dragon matapos makita ang sarili niyang ranking sa Divine Leaderboard. Sa tingin ko pagdating ng panahon, aalis na ako sa Divine Leaderboard, at maging sa Provisional Leaderboard sa paglipas ng panahon, tulad ng boss. Prangkang sabi ni Kirin. Napansin niya na lumubog ang mukha ni Asher Dragon, at napagtanto niyang nakagawa siya ng pagkakamali. Umiling si Asher Dragon. Ayos lang. Alam kong mangyayari ito sa oras na pinili kong isuko ang lahat. Kailangan mo lang ituloy ang pagsulong. Sinimulan nilang suriin ang kani-kanilang ranggo. Ang ranggo ni Kirin at Floyd ay hindi gaanong nag-iba. Sa katunayan, hindi nila napagtanto ang kanilang mga kakayahan ay umabot na sa kanilang rurok. Magiging mahirap para sa kanila na sumulong pa. Palibhas ay hindi nila napapansin, iniisip nilang normal lang ang lahat. Zoe Lopez, rank 34 sa Divine Leaderboard. Napasinghap ang lahat nang makita ang ranking niya. Ang kanyang pagpapabuti ay nakakagulat, dahil sa katotohanan na siya ay tinanggal ng kanyang halos 3 buwang nakalipas. Nakapagtataka na nagawa niyang mag-rank 34 sa Divine Leaderboard sa loob lamang ng 3 buwan. Tsaka parang umaasenso pa siya sa sobrang bilis. Si Kirin at ang iba ay namangha. Alam nila na ito ay isang walang saysay na pagtatangka na makipaglaban sa kanya. Ito ay simpleng nakakatakot. Kung magiging maayos ang lahat, maaari pang bumalik si Zoe sa kanyang dating kaluwalhatian at maituturing ang mga nangungunang 10 sa Divine Leaderboard. Gayunpaman, ang Divine Leaderboard sa ngayon ay hindi tulad ng dati. Ang dating Divine Leaderboard ay isang konsepto lamang na walang konkretong ranggo. Natatandaan ko na sinabi ni boss na naabot na natin ang ating upper limit at mahihirapan tayong umasenso pa. Pero, tingnan mo na lang kung paano bumibilis si Zoe. Oo, nagsasanay din siya ng fast track technique. Gayunpaman, hindi nila napapansin ang katotohanan na natutunan ni Zoe ang kanyang mga pangunahing kaalaman mula kay Dark Emperor. Ang epekto ng fast track technique ay hindi gaanong binibigkas sa kanya gaya ng sa iba. Huwag kang makinig sa kalokohang yan. Walang matibay sa kanyang pag-angkin. Sabi ni Zoe. Zoe, rank 34 ka na sa pagkakataong ito habang bumaba si boss sa Provisional Leaderboard. This time, I think matuturuan mo talaga siya ng leksyon. Kahit ako ay medyo nahihiya para sa kanya. Oo, sa palagay ko dapat niyang madama ang pagkatalo nito. Sa tingin mo ba susubukan niyang iwasan tayo pagkatapos nito? Nagtawanan ang iba. Hanapin natin siya, sabi ni Zoe habang handa siyang makipagkita sa kanya. Sandali lang. Tingnan mo ito, guys. May isang nagulat na tumili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2376. Ginawa ito ni Levi sa Divine Leaderboard. Ano? Anong nangyari, Phoenix? Anong hold up? Huminto ang lahat at lumingon para makita kung bakit sinabihan ni Phoenix ang lahat na tumingin sa leaderboard, ngunit ang ginawa niya ay ituro ang apelyido sa Divine Leaderboard. Tingnan mo, nasa taas si boss. Napatingin ang lahat sa leaderboard, at sigurado, si Levi ay nireranggo ng 1,000 sa Divine Leaderboard. Ngunit ang balita ay dumating na sobrang nakakagulat, kaya lahat ay tumingin malapit upang makita kung ito ay isa lamang na may parehong pangalan. Ngunit pagkatapos ng pag-double check,
Nakumpirma nila na ito ay ang parehong Levi na kilala at kinikilala nila. Ngunit ang ilan ay hindi pa rin lubos na naniniwala dito, kaya nag-click sila sa mga detalye ng tao upang makita ang kanyang nakaraan. Nang makita nila ang kasaysayan ng kanyang labanan, alam nilang si Levi mismo iyon. Nagsisimula na ring bumalik ang araw ng nakaraan. Ipinaliwanag din ang dahilan kung bakit nakapasok si Levi sa Divine Leaderboard. Tila, 8 araw na ang nakalipas, napatay niya ang 6 sa mga nag-isang 100 at pinaka-4 sa mga nangungunang 300 manlalaban ng Provisional Leaderboard, mag-isa. Bilang karagdagan, sa 6 na napatay niya, 3 ang nireranggo sa 3, na maaaring mabuhay pa silang umakyat sa pinakamataas na echelon ng Divine Leaderboard kung mabubuhay sila. Dahil kinuha nilang lahat ni Levi ng mag-isa, makatarungan lang na siya ay nireranggo ng 1,000 sa Divine Leaderboard. Ngunit ang problema ay, walang nakakaalam tungkol sa kaganapang ito o kung kailan ito naganap, kahit ang sinasabing salarin, si Levi mismo. Napaatras siya sa isang sulok, kaya kinailangan niyang salakayin sila at patayin silang lahat. Gayunpaman, hindi niya akalain na may makakakita sa kanya na pumatay sa mga mandirigma. Dahil doon, sinuri nila ang kanyang antas ng kapangyarihan at muling itinalaga ang kanyang ranggo. Ang labanang iyon ang dahilan kung bakit siya na-rank sa Divine Leaderboard. Hindi niya ito gugustuhin kung matutulungan niya ito, ngunit wala siyang magagawa ngayon na nakita na siya, kahit na 1/4 ng lahat ng puwersa sa mundo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Not to mention na hindi niya alam ang buong pangyayari. Ano ba? Ang lahat ay maliwanag na tulala nang makita nila ang ranggo. Kung tutuusin, hindi nila alam ang tunay na kapangyarihan ni Levi, hindi tulad ng ilang piling tao. Ito ba talaga ang kakilala nating amo? Ganun ba siya kalakas sa loob ng maikling panahon? Hindi ka panipaniwala. If my memory serves me right, 10 araw na lang, di ba? Nasa 6 hanggang 7,000 lang ang boss sa Provisional Leaderboard, 10 araw na ang nakalipas, pero ngayon ay nasa Divine Leaderboard na siya. Umabot ba siya sa 7,000 ranggo sa loob ng 10 araw? Paano niya nagawa iyon? Matalim na tanong ni White Tiger. Iyon din ang nasa isip ng lahat. Oo, paano niya nagawa iyon? Nagkatinginan ang lahat, ngunit wala sa kanila ang makasagot. Ngunit pagkatapos, masayang sumagot si Floyd, "Oh, I get it. Tandaan kung ano ang ginawa ng Master 10 araw na nakalipas. Kinuha niya lahat ng technique book namin at sinaliksik ang mga ito buong araw. At pagkatapos ay sinabi niya sa amin na hindi namin dapat ipagpatuloy ang pagsasanay sa kanila." Sa sandaling itinuro iyon ni Floyd, napagtanto ng lahat kung ano ang kanyang nakukuha, at alam nila ang tunay, na dahilan kung bakit nakapasok si Levi sa Divine Leaderboard. Sabi ni Asher Dragon, kaya sa madaling salita, sinaliksik ni Boss ang aming mga diskarte sa buong araw para masimulan lang niya ang pagsasanay nito. Oo, minamaliit yata natin si Boss. I bet inisip naming lahat na hindi niya kayang ganap na magsaliksik ng mga diskarte ng ganoon kabilis dahil sa mababang ranggo niya, ngunit nakalimutan namin ang isang pangkaraniwang bagay. Si Boss ay isang top tier na henyo. Ang kanyang talento ay palaging mas mahusay kaysa sa aming lahat, at hindi namin maaaring simulan ang pagkumpara kahit na gusto namin. Maaari niyang ganap na makabisado ang aming mga diskarte sa isang araw, at ang patunay ay nasa puding. Kita nyo, nagkareranggo na siya sa Divine Leaderboard. Kakayanin niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon, ngunit sa pangkalahatan ay may parehong conclusion kung bakit nagtagumpay si Levi sa ranggo sa Divine Leaderboard. Ayokong maging ganyan, pero sinabi ko na sa iyo. Kung ang boss ay naging all-in gamit ang pamamaraan ng bagong panahon, makakarating siya sa tuktok sa lalong madaling panahon. Hindi para sabihing propeta ako, pero nagkatotoo ang hula ko. Nagbabalik ang matandang hari, halatang natuwa si Kirin sa kinalabasan. Nagulat ang lahat, nagulat sa sobrang galing ni Levi. Ngunit kahit nasira ang kanilang mga utak, hindi nila akalain na ang talento ni Levi ay higit pa sa kanilang magagawa. Isipin mo, nang lahat na tumagal siya ng 10 araw para makamit ito, ngunit sa totoo lang, wala pang 2 araw ang inabot niya para makarating sa leaderboard. Kung tutuusin, 1 araw lang ang inabot niya para makabisado ang pamamaraan ng bagong panahon. Ang pagsasakatuparan ng katotohanan iyon ay nagpatibay sa pangalan ni Levi bilang isa sa mga pinakamahuhusay na mandirigma na kilala nila.
Obviously, mas talented pa siya kaysa kay Zoe mismo. Sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang pinagdadaanan namin. Diyos ko, buong buhay ko itong hinihintay. Ang bawat tao'y nagbubulungan sa pananabik dahil ito ang lagi nilang gusto. Kanina pa nila hinihintay na bumalik si Levi, at pagkatapos ng mahabang paghihintay na iyon, sa wakas ay nakita nila ang liwanag sa dulo ng lagusan. Pero may tanong ako, bakit sinabi ng boss na papatayin tayo ng teknik natin sa huli? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2377. Nawala ko ang taya. Ang tanong na iyon ay itinaas ni Phoenix. I'm not sure about this, pero possible ba na master talaga ni boss ang techniques natin? Hindi lang ang regular na mastering. I mean more than that. Maaaring nakita niya ang lahat ng mga diskarte sa kanilang kaibuturan. Baka nagsasabi siya ng totoo. Natahimik ang lahat, nag-iisip tungkol sa tanong ni Phoenix. Matagal na tahimik ang silid, habang ang lahat ay naghahanap ng sagot doon. Ngunit kahit anong pilit nila, hindi nila maisip ang bugtong. Ani Zoe, I think excuse lang yon. Ayaw niyang malaman na pina-practice niya iyong mga techniques. Alam naman niya siguro na hindi kami maniniwala sa kanya kahit anong sabihin niya. Ibig kong sabihin, sino ang maniniwala na ang mga diskarte ay papatay sa atin kung sasanayin natin sila hanggang sa huli? Sinasabi niya iyon para ipaalam sa amin na hindi niya gusto ang aming diskarte at hindi niya ito ay practice. Sa kalaunan, maiisip namin na wala siyang kinalaman sa aming mga diskarte. Makatwiran ang paliwanag ni Zoe, at least sa mata ng lahat. Ipinagpalagay na nila ngayon na nagsisinungaling si Levi sa kanila kaya iisipin nilang hindi siya nagsasanay, ngunit sa katunayan, iyon lang ang ginagawa niya sa lahat ng oras na ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari nating tingnan ang kanyang nag-iisang lugar ng pagsasanay. Dinala ni Zoe ang lahat sa nag-iisang lugar ng pagsasanay ni Levi, ang nasa ilalim ng lupa. The moment they came in, ang sumalubong sa kanila ay isang table na puno ng technique analysis ng lahat. Napuno ito ng isang bundok ng mga papel kung saan isinulat ni Levi ang lahat ng kanyang pagsusuri. Nalaglag ang panga ng lahat nang makita iyon. So all this time nagre-research siya ng techniques namin. At ang kanyang pananaw ay hindi kapanipaniwala. Siya ay may ganoong talento. Ganap na niyang pinagkadalubhasaan ang lahat ng mga pamamaraan. Higit pa sa ginagawa natin. Inilagay ni Levi ang lahat ng mga diskarte sa pinakamalayo na dulo nito. Kung hindi dahil sa kanyang katawan na pumipigil sa kanya, maaari na siyang maging pinakamalakas na manlalaban sa ngayon. Ang kanyang pangalan ay kabilang sa nangungunang 3 sa Divine Leaderboard sa halip na 1,000 lamang. Nako, naiintindihan ko. Tandaan kung ano ang sinabi sa amin ng boss. Na ang lahat ng mga diskarte ay talagang nagmula sa parehong pinagmulan. Sa palagay ko ang sinusubukan niyang sabihin ay gusto niyang pagsamahin ang lahat ng aming mga diskarte upang lumikha ng sarili niyang bagay. Tingnan mo dito, sinuri ng boss ang lahat ng aming mga diskarte at isinulat ang lahat ng kanilang mga posibilidad. Halatang gusto niyang pagsamahin sila para makabuo ng bago, paliwanag ni Kirin. Sinubukan ng lahat ng naroon na magkaroon ng ideya tungkol sa pagsasanay ni Levi, at ang pinakasikat na teorya ay paghinhin niya ang pamamaraan ng lahat at lumikha ng sarili niyang bagay. Ngunit bago niya ma-analyze ang mga diskarte, inalis na sila ng mga Lopez at Black. Oh, may point ka. Kaya naman gusto niyang pagsamahin ang mga gamit namin at gumawa ng sarili niyang gamit ng napakabilis. Sa ganoong paraan, wala kaming kahit na anong ebidensya na nagsasabi na ginamit niya ang aming pamamaraan kahit na malaman namin ang tungkol dito. I mean, kanya-kanya na yon, so of course, hindi niya ginagamit yung teknik namin. Well, technically speaking. Pagkatapos nilang uriin, ang paraan ng pagsasanay ni Levi at dumating sa isang sagot na wala silang nakuha kundi puro haka-haka at kamangmangan, natuwa ang lahat. Ang kamangmangan ay kaligayahan, sasabihin ko. Ngunit bumalik sa punto, nakagawa si Levi ng sarili niyang teknik at nakapasok sa Divine Leaderboard. Siyempre, sila ang magiging pinakamasayang grupo ng mga tao sa buong mundo. Nagawa nilang makuha ang gusto nila all this time after all. Hey, guys, gusto mo bang tumaya? I-expose ko siya mamaya, pero I bet sasabihin niya na nag-practice pa siya ng basic technique niya. Napangiti si Zoe. Hindi ako tumataya.
Obvious naman talaga. Alam naman nating lahat na iyon mismo ang sasabihin niya. Nagtawanan ang lahat. Kaya, Asher Dragon, itutuloy mo ba ito at makipaglaro sa boss? May nagtanong. Hindi mo na kailangan, bro. Alam na ng lahat ang katotohanan ngayon. Malaya ka na rin sa wakas. Akala ng karamihan sa kanila ay hindi na kailangang isakripisyo ni Asher Dragon ang kanyang oras at kinabukasan para makipaglaro kay Levi, ngunit umiling si Asher. Hindi ko babaliin ang bula niya. Gusto kong magsanay siya ng mapayapa. Wala akong pakialam na isakripisyo ang aking oras. Pinoprotektahan mo ako, tama ba? At saka, kung kailangan lang para makabalik si boss ay ang oras ko, I'd gladly pay the price. Naantig ang lahat sa kahandaang magsakripisyo ng Asher Dragon. Buti na lang siya ang pinuno at ang utak ng grupo sa halip na ang Brawn, kaya walang nag-isip. Nang lumabas ang lahat sa underground facility, nasasagasaan nila si Levi, nakababalik lang. Hindi na nagulat si Levi nang makitang nagkukumpulan ang lahat sa kanilang lugar, dahil ito na ang deadline ng taya nila ni Zoe. Gusto nilang makita kung sino ang gumawa ng mas malaking pag-unlad sa nakalipas na 3 buwan, at malugod na matatalo, si Levi. Pagkatapos ng lahat, walang matanda ang buong lakas na lumaban sa mga bata. Oh, hulaan mo na ang deadline. Nakuha mo ako, Zoe, natalo ako, sabi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2378. Naghintay ako. Hindi, Levi. Actually, nanalo ka. Congratulations, sabi ni Zoe. Sapat nang sabihin, hindi nakita ni Levi ang pagdating na iyon. Nanalo ako. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Zoe. Ano ang nangyayari? Ngunit isa ka sa 100 manlalaban sa Divine Leaderboard. Halos 7,000 lang ako sa Provisional Leaderboard. Hindi sana ako manalo, tanong ni Levi. Hindi, Master. Wala ka na sa Provisional Leaderboard, paalala ni Floyd sa kanya. Napangiti ng mapait si Levi, Hindi man lang ako makakapasok sa Provisional Leaderboard. Nawala ako ng lubusan. Ngunit nakapasok ka sa Divine Leaderboard, Master. I mean, dead last, pero nagawa mo pa rin, so it counts. Bumulwak si Floyd. Taliwas sa excitement ni Floyd, si Levi ay mukhang kilabot. Nakapasok ako sa Divine Leaderboard. Ano ang ginagawa ng mga lalaking iyon? Yung mga tanga. Boss, bakit hindi mo sinabi sa amin na nakapatay ka ng napakaraming gustong manlalaban ng Provisional Leaderboard? Napakalakas mo ngayon. Nagtawanan si Kirin at ang iba pa. Noon naalala ni Levi na nakapatay siya ng isang grupo ng mga mahihina ilang araw na nakakaraan. Hindi niya akalain na ganoon sila kalakas, ngunit tila, ang mundo ay hindi katulad ng kanyang damdamin. Nakapasok ako sa Divine Leaderboard dahil napatay ko ang mga mahihinang iyon. Nakakatuwa yan. Master, nagsimula ka ng mag-practice ng aming mga pamamaraan, hindi ba? Iyan ba ang dahilan kung bakit gumawa ka ng napakalaking pagpapahusay? I bet masarap sa pakiramdam, ha? Ang mga bagay na ito sa bagong panahon ay kahanga-hanga, tama. Ginawa kang isa sa mga nangungunang manlalaban sa mundo ngayon, tanong ni Floyd. Umiling si Levi. Hindi. Ang pina-practice ko lang ay ang dati kong teknik. Ang parehong pangunahing pamamaraan na ginagamit ko hanggang ngayon. Alam mo iyon. Inaasahan ng lahat na sasabihin niya iyon, kaya natawa sila sa sandaling sinabi ni Levi ang parehong bagay na inakala nilang gagawin niya. Katulad ng sinabi ni Zoe, hindi aminin ni Levi na nag-practice siya ng pamamaraan ng bagong panahon, at sinabi ni Levi ang eksaktong bagay na sinabi ni Zoe na gagawin niya. Ano? Ngunit imposible iyon, boss. Hindi ka maaaring maging isang manlalaban na nireranggo sa Divine Leaderboard gamit lamang ang iyong lumang diskarte. Walang naniwala sa sinabi niya, syempre. Ngumisi si Levi, kung ipagpapatuloy ito ni Asher Dragon, maaari niyang patayin ang number 2 nanograms Divine Leaderboard sa isang suntok. Nagsimulang kulitin ng lahat si Asher Dragon, ganun ba? Well, ipagpatuloy ang mabuting gawain. Aasahan namin ang araw na papatayin mo ang number 2 nanograms Divine Leaderboard. Ang sagot ni Levi ay inaasahan nila. Nahulaan nila kung ano ang sasabihin niya, at hindi siya umamin sa katotohanan, tulad ng sinabi nila. Malinaw, sasabihin lang niya na nagsasanay pa rin siya ng lumang basic technique. Sa totoo lang,
Kung may paraan ako, pipigilan ko kayong magsanay sa tinatawag na mga bagong diskarte at kumuha ng isang pahina mula sa aklat ng Asher Dragon. Practice the technique I gave you, seryosong payo ni Levi sa kanila. Oo, syempre, gagawin natin. Sinasabi ng lahat na gagawin nila ang hinihiling niya sa kanila, ngunit hindi nila ito sinasadya. Nagsasanay ka sa aming mga bagay, ngunit ngayon gusto mong talikuran namin ito. Pinipigilan ng lahat ang tawa nila. Ayaw nilang tumawa kaso masakit ang pride ni Levi. Gayunpaman, alam nilang, nagsisinungaling lang si Levi. Oo, tama, boss. Alam natin ang totoo. Hindi mo na ito may tatago sa amin. Alam natin ang totoo. Nandito sa harap namin. Napansin naman ni Levi na pinipigilan sila ng tawa syempre, pero naisip niya dahil hindi sila naniniwala na ganon kalakas ang teknik niya. Mabilis siyang nagpakawala ng ilang atake at niyanig ang buong lugar. Tingnan mo iyon at sabihin sa akin na iyon ang iyong diskarte. Gustong patunayan ni Levi na siya ay tama, ngunit sayang, hindi niya alam na ang lahat ay nakaisip ng isang hula na pipigil sa kanila na magkaroon ng cognitive dissonance. Napailing ang lahat, hindi, syempre, hindi, pinagsama mo ang lahat ng aming mga diskarte at gumawa ng sarili mong bagay. Malinaw, hindi ka mag-iiwan ng anumang mga bakas ng orihinal na mga diskarte. Walang paraan sa impyerno na makikita natin iyon. Hindi alam ni Levi kung ano ang iniisip nila, hindi niya alam na sinuri nila ang kanyang kasinungalingan. Akala nila ngayon ay nagsasanay na siya sa pamamaraan ng bagong panahon, at alam nilang, nagsisinungaling lang siya. Pinaalis sila ni Zoe, ayos lang. Ipagpatuloy ang mabuting gawain. At kayo rin. Magsanay ka kung ayaw mong malampasan ka ni Levi. Walang masyadong sinabi si Levi tungkol dito. Marami pa siyang kailangang asikasuhin, gaya ng mga nahukay na sinaunang lugar at ang mga sinaunang sibilisasyon. Ito rin ang lugar kung saan nagkaroon ng pagkakataon si Kirin at ang iba pa at natagpuan ang kanilang mga diskarte. Ang mga lugar na ito ay ang dahilan na maaari niyang makuha sa isang bakas. Kung patuloy siyang naghahanap, baka mahanap na lang niya ang mga pahiwatig na humahantong sa kinaroroonan ng Lab of Gods, at kahit isang mapa na magdadala sa kanya patungo sa kanila. Kaya sa palagay ko si Erudia ang magiging unang stop ko sa Scooby-Doo quest na ito. Umalis si Levi sa Northampton at kinuha ang kanyang Dark Emperor persona. Ang una niyang hinto ay ang Erudian Alliance. Ang plano ni Levi ay makipagtulungan sa kanila at makipagsapalaran sa isang sinaunang lugar. Pero sa kalagitnaan, may hamarang sa kanya. Kanina pa kita hinihintay, Dark Emperor. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2379. Ang pinakamalakas na karibal. Malakas ang lalaking ito. Marahil ay mas malakas kaysa sino mang nakita ni Levi. Sa madaling salita, siya ang pinakamalakas na karibal na nakilala ni Levi. Sa mga manlalaban na nakita ni Levi sa ngayon, wala sa kanila ang maituturing na karapat-dapat na karibal. Well, ang mga pamantayan sa kanila ay maaaring kung ano ang kanyang mga pamantayan ng malaki. Ang orihinal na Dark Emperor ay mabibilang-bilang isa, at ang mga master ni Forlivia ay nasa kanyang shortlist ng mga karapat-dapat na karibal din. Sila na ang mandirigma sa buong mundo. Si Edmund at ang mga banal na general ay hindi man lang nakalista. Masyado silang mahina para sa kanya. At ang mga lalaki sa The Manifest Court. Makapangyarihan din sila. Naskan sila ni Levi, ngunit mahina ang mga energy wave na kanilang ibinubuga. Ito ay mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong tao, ngunit alam niya na ang mga taong iyon ay higit pa sa nakikita ng mata. Gayunpaman, hindi pa rin sila nagdulot ng anumang banta sa kanya. Ang taong nagpakita sa kanya, gayunpaman, ay mga liga tungkol sa mga manlalaban sa The Manifest Court. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kabuluhan. Ang taong ito ay mas malakas kaysa kay Dark Emperor at Forlivia's Masters, na ginawa siyang bona fide number 1 nanogram divine leaderboard, ayon kay Levi. Ngunit hindi kilala ni Levi ang manlalaban na ito ay ipinakita sa kanya. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na ginoo sa isang berdeng damit, at kahit na hindi siya kilala ni Levi, ang lalaki ay mukhang pamilyar sa mas malapit na pagsisiyasat. Ang lalaking ito ay may kamukha, ngunit sino ito? Tama, Edmund. Kaya ang taong ito ay ang banal na brigadier.
Ang boss ng The Cardinal Hall. Kaya sa wakas nagkita kami. Pero bakit siya pumunta dito? Para lang makita ako. Teka, Dark Emperor na ako ngayon, so ang lalaking ito ba ang kalaban ng original? Kaya iyon ang taong nagbawal kay Dark Emperor na pumasok sa Erudia. Ang parehong lalaki na labis niyang kinatatakutan. Ang dahilan kung bakit gusto niyang makuha ang mga armas na iyon. Ang banal na brigadier ay makapangyarihan. Makapangyarihan talaga. Kung may ibang tao sa kanyang harapan, manginginig sila sa pamamagitan lamang ng pakiramdam ng kanyang lakas ng mag-isa. Kahit na ang orihinal na Dark Emperor ay makakalaban lamang sa kanya na may hawak na Terrorblade at Skyward Sword. Ito ang tunay na naglalaban ng bansa. Edmund, mga liga ka sa ilalim ng iyong matanda. Hindi ka dapat pumunta, sabi ng banal na brigadier. Pero imbes na magsalita, isang suntok lang ang isinagot ni Levi. Hindi siya interesado sa kasaysayan sa pagitan ng banal na brigadier at ng orihinal na Dark Emperor. Ngayong humaharang na ang lalaki, ang kailangan lang gawin ni Levi ay alisin ang balakid. Nagulat ang banal na brigadier, dahil hindi niya inaasahan na gagawin ng ganoong bigla ang pag-atake si Levi. Gayunpaman, mabilis niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga braso, at umikot ang hangin sa paligid niya, na bumubuo ng isang nakikitang kalasag upang harangan ang pag-atake ni Levi. Basag. Gayunpaman, ang kalasag ay hindi nagtagal. Narinig ng banal na brigadier ang tunog ng isang bagay na pumutok, pagkatapos ay nabasag ang kalasag sa maliliit na piraso, at ang suntok ay bumagsak. Ang banal na brigadier ay pinabagsak na paatras, na nag-iiwan ng malalim na mga bakas sa bawat hakbang niya, at ito ay nabasag ang lupa. Hindi makapaniwala ang banal na brigadier sa kanyang nakita. Ito ba ay ang parehong Dark Emperor na kilala ko? Isang suntok at napabalik ako. Imposible. Paano ito posible? Kung ito ay sa nakaraan, ang Dark Emperor ay mas mahina kaysa sa banal na brigadier. Dahil doon, hindi nagkaroon ng lakas ng loob ang Dark Emperor na pumasok sa Erudia hanggang ngayon. Dahil doon, ginawa niya ang lahat ng mga krimen para lamang makabalik siya nang hindi siya kailangang matakot para sa kanyang buhay. Lahat ng ginawa niya para kontrahin ang Divine Brigadier. Inakala ng Divine Brigadier na wala siyang pagkakataon maliban kung hawak niya si Terrorblade at Skyward Sword, ngunit ngayon ay hindi siya makapaniwalang natalo siya ni Dark Emperor sa isang suntok. Ito ay hindi maaari. Teka, kaya ba marami pang kwento tungkol sa mga laban ni Dark Emperor ngayon? Ginagawa ng lahat si Dark Emperor bilang isang napakalakas na combat machine. Hindi ito masyadong pinag-isipan ng Divine Brigadier, ngunit matapos makuha ang suntok na iyon, kailangan niyang maniwala sa gusto niya o hindi. Sa ilang kadahilanan, nagawa ni Dark Emperor na mag-power up sa isang nakakabaliw na antas. Isa na kahit siya ay kailangang harapin ng may pag-iingat. Magaling. Nakikita kong marami kang pinagbuti. Pagkatapos, hahaharapin kita sa lahat ng mayroon ako. Huwag kang magpigil, baka mamatay ka. Ang banal na brigadier ay natagpuan ang kanyang tinig at pinakawalan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kanina, tao lang siya, pero ngayon para siyang araw na sumisikat kay Levi. Ang hangin sa paligid niya ay parang ang pinakamainit na apoy sa mundo, na nagbabantang susunugan ang lahat at lahat ng bagay sa kanyang paraan. Ang banal na brigadier ay mukhang nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan ng mga bituin, at iyon lamang ay nakakatakot na. Ang Celerus energy na ibinubuga ng banal na brigadier lamang ay nadama na mas malakas kaysa sa Skyward Sword. Sa madaling salita, ang taong ito lamang ay mas makapangyarihan kaysa sa paggamit ng banal na kasangkapan. Kahit na ipinakita ng banal na brigadier ang kanyang kapangyarihan, si Levi ay tila hindi nakaramdam ng ngunit kahit kaunting takot. Muli, binato niya ng suntok ang Divine Brigadier. Nang magkasalungat ang kanilang mga pag-atake, ang lahat sa paligid nila ay nasira at naging mga atomo. Ang lupa mismo ay nag-crack, at ang langit ay dumagundong. Ang mga alon mula sa sagupaan na iyon ay halos mapunit ang ozone layer sa kalahati, na nagsisiwalat sa planeta sa kawalan, A. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2380. Sumuko ang Divine Brigadier. Isang bakas ng dugo ang nagpinta sa hangin, at ang banal na brigadier ay pinabalik na muli, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang magsuray-suray pa atras bago niya muling makita ang kanyang tindig.
Pinunasan niya ang dugong tumutulo sa gilid ng kanyang labi, at napuno siya ng hindi paniniwala. Pakiramdam niya ay napunit ang mga laman loob niya, at nanginginig ang buong katawan niya sa sakit. Pero higit pa riyan, ramdam na ramdam niya ang paghihiwalay ng kanyang katawan. Isang suntok lang iyon, pero sapat na iyon para masugatan siya ng husto. Sa mismong sandaling iyon, naisip niyang hindi si Dark Emperor ang kaharap niya, kundi kamatayan mismo. Ang banal na brigadier ay hindi kailanman nakakita ng pagkatalo sa kanyang mahabang karera. Siya ang pinuno ng The Cardinal Hall, kung tutuusin. Ang kasanayan sa pamumuno ay kinakailangan, at gayon din ang hindi maisip na kapangyarihan. Bumalik sa kanyang kalakasan, pinatay niya ang hindi mabilang na mga kaaway ng mag-isa. Kahit na ang mga amo ni Forlivia ay walang kapantay sa kanya. Ngunit kalaunan, bumaba siya sa pwesto at pinahintulutan ang The Cardinal Hall na lumago sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang mga kampan, habang siya ay nag-iisa sa pagsasanay sa loob ng maraming taon. Dahil doon, ang napakalakas na Divine Brigadier ay naging mas malakas kaysa dati, ngunit natalo pa rin siya kay Dark Emperor, isang kaaway na dati niyang madaling talunin. Noon, itinaboy niya ito, at hindi na ito nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik dahil lamang sa isang babala mula sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Paano niya nagawang lumaki ng ganito kalakas? And from the looks of it, nagpigil siya. Kung atakihin niya ulit ako, mamamatay ako. Pinabayaan niya lang ako para sa mga lumang panahon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang Dark Emperor na kaharap niya ay hindi ang kalaban na dati niyang kinakalaban. Sa halip, ang nasa likod ng maskarang iyon ay walang iba kundi si Levi mismo. Mukhang nagulat si Levi. Ito ay isang himala na ang banal na brigadier ay nakaahon lamang na may pinsala pagkatapos na matanggap ang suntok na iyon. Naisip ni Levi na ang banal na brigadier ay mamamatay. Oo, hindi masyadong seryoso ang suntok na iyon, ngunit ang mga manlalaban tulad ng mga katulad ni Dark Emperor at mga amo ni Forlivia ay mamamatay ng walang tanong. Gayunpaman, ang banal na brigadier ay nakaligtas doon. Oo, siya ay malubhang nasugatan, ngunit ang pag-alis dito ng buhay ay mas resulta kaysa sa inaakala niya. Ito ang unang pagkakataon na may kumuha ng suntok ni Levi at nabuhay. Oh, para suntukin ko na naman siya. Ayos, God. After so long, finally I get one guy who can take my hits. Ang suntok na iyon ay malayo sa tunay na kapangyarihan ni Levi. Kung sinuntok niya ang banal na brigadier ng kanyang buong puwersa tulad ng ginawa niya noon sa Prison of Darkness, ang Divine Brigadier ay namatay sa lugar. Bago pa makapaghagis ng isa pang suntok si Levi, bumuga ng dugo ang Divine Brigadier at sumuko ako. Hindi ako kapares sa'yo. Tumigil ka. Kung ipagpapatuloy mo yan, mamamatay ako. Ang banal na brigadier ng The Cardinal Hall ay talagang sumuko sa kanyang kaaway. Kung nalaman ito ng The Cardinal Hall at Eragon, malamang na malaglag ang kanilang mga panga. Ang banal na brigadier ay hindi kailanman susuko kahit na ano, o hindi bababa sa iyon ang iniisip ng lahat. Hindi man lang sumagi sa isipan nila ang pagsuko niya. Na-imagine na nila na natatalo siya noon pa man simula nang maging tao siya. Walang paraan na ang banal na brigadier ay hindi magagapi magpakailanman. Gayunpaman, ang pagsuko ay isa pang kwento sa kabuuan. Kung alam nila ang tungkol sa Divine Brigadier na sumuko kay Dark Emperor, malamang na mabaliw ang kanilang isipan. Pero hindi nila alam ang tunay na dahilan kung bakit siya sumuko kay Levi. Sumuko ang banal na brigadier dahil naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan laban kay Levi. Gaano man niya subukan, hindi niya makita ang anumang pagkakataong manalo. Ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila ay higit pa sa kanyang makakaya. Isipin mo, parang humihikab na kailaliman na hinding-hindi niya maasahan na makatawid. Walang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Ayaw din niyang gawin iyon, pero parang wala siyang ibang choice. Hindi siya tugma kay Levi. Kung matigas ang ulo niyang magpapatuloy sa pakikipaglaban, siguradong papatayin siya ni Levi. Sumuko na ang banal na brigadier, ngunit walang sinabi si Levi sa kanya. Nilagpasan lang niya ang banal na brigadier at nagpatuloy sa pagtungo sa susunod niyang destinasyon. Ako, hindi alam ng Divine Brigadier kung ano ang mararamdaman, ngunit isang bagay ang sigurado, at ito ay ang Dark Emperor ay maaaring dumating at umalis ayon sa gusto niya mula noon. May kakaiba sa kanya.
Hindi maramdaman ng banal na brigadier ang pamilyar na aura na iyon na lumalabas sa kanyang matandang kalaban, ngunit itinuro niya iyon sa kanyang matinding pagbabago. Dahil ba mas lumakas siya? Maraming tanong ang banal na brigadier, ngunit higit pa riyan, nakaramdam siya ng kilabot at pagkatalo. Iyon ang kanyang unang laban pagkatapos ng kanyang mga dekada ng nag-iisa na pagsasanay, ngunit natalo siya ng kakilakilabot. Higit pa rito, sumuko pa siya sa kanyang kaaway. Sa kalaunan, bumalik siya sa The Cardinal Hall, habang si Levi ay pumunta sa Erudian Alliance. Tinipon niya si Azure at ang iba pa at hiniling sa kanila na hanapin ang kanilang mga sinaunang lugar, na labis ang kanilang pagkamausisa. Gusto nilang malaman ang dahilan sa likod ng paghahanap, ngunit hindi nila kailanman kinwestiyon ang mga utos ni Dark Emperor. Ang kailangan lang nilang gawin ay isagawa ang ibinigay na utos, at iyon na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghahanap, natagpuan nila ang isang sinaunang lugar na nakabaon sa ilalim ng isang nalalatagan ng nyebe na bundok sa hilaga. Kamahalan, may hanap kami. Tingnan mo. Oh, so may something sa labas.